Pinagpalang araw sa inyo, Kabanong, at sa lahat ng mga kayanggaw at mga kabangers. Ako po si Manuel Panibino, 36, tubong Davao Oriental. Napadpad ako sa Cavite at nakilala si Rina. Dayo lang din siya sa nasabing lugar. Ayon sa kanya ay taga Leyte naman siya. May ideya ako sa mga kababalagan sa Leyte dahil pinalaki akong manunugi sa aming baryo. Bukod sa mahiwagang bayan ng Biringan, may isa pang lugar doon na patungkol naman sa kadiliman na hindi pwedeng banggitin dito. Ang totoo po niyan ay napunta lang talaga ako rito para takasan ng bagay na yon. Pero hindi ko akalain na kahit dito sa Cavite ay hahabulin pa rin ako ng pagiging manunugis ko. Nagkamabutihan kami ni Rina at sa ilang buwan naming pagkakakilanlan ay nag-decide kaming magpakasal na. At nung nagsasama na kami sa iisang bubong, dito ko na po unti-unting nadidiskubre ang sikreto ng aking asawa. Natural na maganda si Rina, balingkinitan, morena at palaging nangungusap ang mga mata. At hindi ko sukat akalain na sa tagal ng pagiging manunugis ko, huli na nang malaman ko na isa pala siyang aswang. Isang magandang aswang. Muli, ako po si Manuel. Kabanong, mga kabangers at mga kayanggaw, ito ang aking kwento. Bago nga pala magsimula ang ating kwento, sana'y mapindot nyo muna ang subscribe button at ang notification bell para lagi kayong nanonotify pag may bago tayong mga kwento. At huwag nyo rin kalilimutan mag-like at comment. Napakalaking tulong po ito sa ating channel para mas makapagatid pa kami sa inyo ng mga magaganda at mga nakakapangilabot na mga kwento. At ngayon, sa ating pagpapatuloy. Uunahin ko po sa pagpapakilala ng aking nakaraang buhay. Hindi ko na maalala kung kailan nagsimula ang buhay ko bilang manunugis. Hindi dahil ayaw kong alalahanin, kundi dahil para siyang aninong lagi nang nakadikit sa likuran ko. Kahit saan ako magtago, kahit anong pangarap ang habulin ko, ay tila kaakibat ko na ito. Simula rin kasi sa kanunununuan ay mga manunugis na kami. Katulad ng sinabi ko kanina, tubong Davao Oriental ako. At sa baryo naming naliligid ng mga punong kahoy na parabang palaging may nakasilip na hindi pangkaraniwan, doon ako unang tinuruan kung paanong humabol, lumaban at pumatay ng mga nilalang ng kadiliman na hindi dapat nag-ahari dito sa ating mundo. Isa na nga rito ang pagtugi sa iba't ibang uri ng aswang. Kabanong, bata pa lang ako, alam ko nang hindi normal ang pamilya namin. Ang tatay ko, si Amang Hilario, ay kilala bilang isa sa iilang natitirang manunugis sa amin. Ang tawag pa nga sa amin ay mga tagalinis ng dilim. At sa totoo lang, hindi ako lumaki sa larong tumbang preso o taguan o kahit anong karanasan ng isang normal na bata. Kundi sa paghihintay ng kulog, pagtingin sa anyo ng buwan, pakikinig at pakikiramdam sa mga yapak sa bubong na hindi maaring tawaging isang pusa. Hinding-hindi ko malilimutan hanggang ngayon ang sinabi ni Amang, na importante man ang ating 5 senses, mas importante pa rin ang ika-6 dahil ito ang nagdudugtong sa atin mula sa mundong ito at sa iba pang dimensyon. Naniniwala kasi ang pamilya namin na bukod sa mundo ng mga patay at buhay ay may iilang mundo pa na nag-i-exist. Katulad ng mundo ng kababalaghan at kadiliman na kinabibilangan ng mga engkanto na manglupa, maligno, mangkukulam, aswang o maging demonyo. Sa tuwing sumasama ako sa panunugis, ako ang laging nasa likod ni Amang noon. Ako ang tagadala ng lampara, ng tulay krus, ng bote ng langis na gawa sa pinaghalong dahon ng bagakay at dugo ng tandang. Hindi ako hinayaang lumaban ng walang gabay, pero sinanay akong maging handa sa oras na ako na ang maging tagapagmana ng tungkulin ng pagiging isang manunugis, o yung tinatawag nilang tagalinis ng dilim. Sa Davao Oriental, hindi kwento-kwento ang aswang. Totoo sila. Ako na ang nagsasabi.
Hindi man sila madalas na nakikita ng mga tao, pero palagi silang nasa paligid. Nagmamatsyag lang. Naghihintay ng mga inosente at hindi inosenteng tao na mabibiktima. At bilang isang manunugis ay kabahagi ang pamilya namin ng lihim na umiiral sa buong baryo namin. Kami ang tagapagbantay ng mga hindi pangkaraniwang kapalit ng katahimikan ng lahat. Pero hindi naging patas ang kapalaran. Noong 16 ako, sa unang beses na pinahawak sa akin ng sundang ng pamilya, sa unang gabing dapat ay pagyabang ko dahil katapusan ng pagiging baguhan, doon naman nawala si Amang Hilario. Hindi ko makakalimutan ang gabing yon. Ang mga sigawan, ang mga nakakangilong kaluskos, ang kakaibang bigat sa hangin na parang dumadagan sa akin, at ang pagbangon ng isang nilalang mula sa kadiliman. Nilalang na hindi ko mawawari ang totoong itsura, isang klase ng aswang na hindi namin kilala. Alam ko kung ano ang iba't ibang uri nila, pero nagkamali ako. Katulad ng sinabi ng aking tatay, marami man ang mga naitala na mahihiwaga o natural na aklat patungkol sa mga alagad ng kadiliman, pero marami pa rin ang hindi naisulat. Sa kabilang banda, ang gusto ko lang iparating ay hindi ko nailigtas si tatay. Hindi ko rin talaga alam kung anong uri ng aswang ang pumatay sa kanya. Kabanong, dito na nagsimulang magbago ang pananaw ko bilang isang manunugis. Naging seryoso ako sa buhay at inilaan ang sarili para dito. Hanggang sa umidad ako ng umidad. Pero may isang gabi, may pangyayari na siyang naging dahilan kung bakit kinailangan kong tumakas sa pagiging manunugis o tagalinis ng dilim. At hindi ko yun makakalimutan kahit ilang taon pa ang lumipas. Gabi ng Hulyo, hindi ko nasasabihin kung anong taon. May nabalita ang buntis na hinahunting ng isang aswang. Ayon sa pinsan kong si Bong, nakakita siya ng isang babaeng nakabaluktot sa bubong. Mahaba ang buhok, nakalaylay ang dila na parang ahas. Nung dumating ako, huli na. Patay na ang babaeng buntis, pati ang asawa niya at may mga iniwang marka sa dingding ang pumatay. Isang uri ng paalala para sa akin. Alam ko kagad kung sino yon. Walang iba kundi ang pumatay din kay Amang. At alam kong ako ang totoong target. Hindi ang pamilyang pinatay nito. Manuel, nababasa mo ba to? Kilala ka ng aswang oh. Paano kanya nakilala? Wala namang aswang na hindi nakakakilala sa akin eh. Isa ako manunugis. Ipinasa na sa akin ni Amang ang sundang ng pamilya natin. Naiintindihan ko, insan. Pero nabasa mo naman tong babala sa'yo ng kung sino mang alagad ng dilim na yan. Kaya mag-iingat ka ha. Dahil sigurado akong hindi ka titigilan ng nilalang na pumatay kay Tio Hilario. Haharapin ko sila. Wag muna sa ngayon. Makinig ka muna sa sasabihin ko. Nangyari na to sa atin. Sa tatay mo mismo. Kaya ayaw ko na sanang maulit pa. Ano bang gusto mong iparating, Bong? Umalis ka na muna rito sa baryo hanggat may oras pa tayo. Pero paano kayo nila tiya? Hindi mo kailangan mag-alala sa amin. Bahagi man kami ng angka natin, hindi naman kami mga manunugis. Mapapangalagaan ko sila inang at ang iba pa. Pero hindi kita kayang protektahan laban sa kung sino mang tumatarget sa'yo. Pinaalis mo ba ako dito sa baryo, insan? Oo eh. Dahil hindi matatapos ang gulo rito at maraming madadamay kapag di mo yung ginawa. Nakita mo naman yung nangyari sa mag-asawang Baroy at Gingay. Inosente sila at walang kalam-alam pero ginamit sila para pahinain ang loob mo. Mga walang iya sila. Hahanapin ko silang lahat. Hindi mo nga sila hahanapin. Magpakalayo-layo ka muna. Yun lang ang mapapayo ko sa'yo, insan. Dalin mo ang sundang at habang nananahimik ka sa kung saan ka man mapapadpad, mamuhay ka ng tahimik at payapa. Hindi katulad ng pamumuhay mo rito. Sa mga sinabing yon ng pinsan ko, napakuyom na lang ako ng kamay pero ramdam ko naman ang kanyang punto. Kaya bilang paggalang na rin, ginawa ko nga ang sinabi niya. Hindi madaling iwan ang sariling baryo kung saan ako lumaki. Pero kung ang presensya ko ang nagdadala ng panganib sa mga inosente,
wala akong karapatang magmatigas. Kaya bago sumikat ang araw kinabukasan, iniwan ko ang baryo namin, Kabanong. At katulad ng bili ni Bong, dinala ko ang pamanang sundang ng pamilya palayo sa baryo kung saan ako isinilang. Sa Davao Oriental na pinagkapanganakan ko. Ang mundong unang nagturo sa akin tungkol sa pagiging manunugis. Nagpunta ako sa Luzon hanggang sa mapadpad ng Cavite. Hindi ko rin alam kung bakit pero sa payak na lugar sa parte ng Maragondon, pinili kong mamuhay ng tahimik katulad ng bili ni Bong sa akin. Pero hindi ko alam na ang pag-alis ko sa amin ay may tadhana palang naghihintay sa akin, na isa sa nagpabago ng takbo ng buhay ko. Pero hindi ko pa rin pala matatakasan ng pagiging manunugis. Nanirahan ako sa isang maliit na paupahang bahay, pero sapat para makapagsimula ulit. Dito ako nagtrabaho sa maliit na repair shop. Nag-aayos ng mga sirang gamit, appliances o anumang may kinalaman sa pagbubutingting ng gamit. Tahimik ang buhay sa lugar na to at napakasimple ng mga tao. Ramdam ko na walang halong banta ang bawat araw. May mangilan-ngilan akong napapansing kababalaghan at hindi pangkaraniwan. Pero nagkukunwari akong hindi sila nakikita dahil ayaw ko rin maagaw ko ang pansin nila. Isa pa, ang mga elemento sa lugar kung saan ako naninirahan ay hindi rin naman nangangambala ng mga inosenteng tao. Para bang sanay na sila sa mga tao. Tumagal ako sa lugar na yon hanggang sa dumating na nga si Rina. Una ko siyang nakita sa tindahan malapit sa arko ng aming barangay. Nagbayad siya ng load habang naka-ponytail, nakasuot ng simpleng puting t-shirt at maong na parang walang balak magpakitang gilas. Katulad ng sinabi ko, morena si Rina, balingkinitan at may mga mata na parang palaging nangungusap. Ang daming babaeng magaganda sa Cavite, Kabanong, pero kakaiba ang presence niya. Simple lang pero para siyang babaeng marilag sa paningin ko. Miss, nahulog niyo yata itong pitaka, oh. Salamat ha. Butit napansin mo. Ay, wala yun. Bago ka lang dito, no? Oo eh. Nung nakaraang araw lang ako lumipat. Ganun ba? Pero parang pamilyar ka sa akin. Talaga? Saan mo naman ako nakita? Sa panaginip. Ikaw na siguro yung pinapakita sa akin ng tadhana. Ay wow ah. Ang bilis ah. Hindi pa nga kita kilala eh. Ay, ako nga pala si Manuel Panibino. Ako naman si Rina Natuto. Seryoso? Yan ang apelyido mo? Bakit? May nakakatawa ba sa apelyido ko? Wala naman. Well, nice to meet you, Rina. Ang ganda ng pangalan mo. Parang ikaw. Ang lakas mo mambola talaga eh, no? Nice to meet you din, Manuel. Totoo naman yung sinasabi ko at hindi yung bola. Siya nga pala. Taga saan lugar ka talaga bago ka napadpad dito sa Cavite? Taga Leyte ako, sa Biringan. Sa Biringan? Grabe naman yung reaction mo. Hindi naman totoo yung lugar na yon. Pero taga Leyte talaga ako. Pinakaba mo naman ako ha. Marunong ka rin palang mang-aning ha. Siyempre, akala mo ikaw lang, no? Napakamot na lamang ako sa ulo, Kabanong. At habang nagtatawanan kami ay nagtuloy-tuloy na ang aming pag-uusap. Habang tumatagal na nakakakwentuhan ko siya, ay tila nagkaroon na ako ng unang pagdududa. Not in a negative way, pero may kakaibang bagay sa paraan ng pananalita ni Rina na hindi ko pa naririnig sa kahit na kaninong taga Leyte na kakilala ko. Alam ko ang reputasyon ng ilang bayan sa Leyte, lalo ng maywagang bayan ng Biringan, at ang isa pang lugar na hindi dapat binabanggit kahit kanino. Alam ko ang mga lihim na gumagalaw sa mga lugar na yon. Pero hindi na ako nag-usisa pa dahil hindi na ako isang manunugis dito sa Cavite, kundi isang simpleng mamamayan katulad ng ibang tao. Hindi ako yung Manuel Panibino ng Davao Oriental. Sa ngayon, ako lang ay ordinaryong lalaki na gusto ng tahimik na buhay. Yun ang akala ko, Kabanong. Pagkatapos ng unang pagkikita, ay ilang linggo kaming nagkakrus ng landas ni Rina.
Minsan sa tindahan, minsan sa tricycle terminal, minsan sa palengke. Hindi naman kami nagpaplanong magkita pero para talagang inaadya ng tadhana ang bawat pagtatagpo naming dalawa. Isang gabi, habang pauwi ako mula sa trabaho, nadaanan ko siyang nakatayo sa tapat ng isang tindahan at may hawak siyang plastic na may lamang gulay. Manuel, Oh, bakit mag-isa ka lang dyan? Gabi na. naghihintay ako ng jeep pero kanina pa walang dumaraan eh. Mag-tricycle na lang tayo. Kapag ganitong oras, sobrang dalang na talaga ang jeep dito eh. Medyo mahal kasi kapag tricycle eh. Ako nang bahala. Tara na rin sa tricyclean para hindi ka na maghintay rito. Ipapahatid na rin kita. Sa mga ganoong pangyayari, nagsimula ang unti-unti naming paglalapit. At sa mga sumunod pang araw, linggo at buwan ay mas lalo kaming naging malapit. Hanggang sa dumating ang araw na nagtanong na ako kung pwede ba siyang ligawan. Walang pagdududa sa kanyang mga mata dahil pumayag siya kaagad. Nagtagal kami ng ilang buwan sa pagliligawan hanggang sa isang araw ay sinagot niya na ako. Masayang masaya ako noon kabanong pero mas lalong hindi maipaliwanag ang saya ng dibdib ko nang sabihin niyang, Gusto mo bang magpakasal na tayo, Manuel? hindi ko alam kung anong tumatakbo sa isipan ko noon. Pero nang tingnan ko siya, ang babaeng hindi ko akalaing papapasukin ko sa puso ko ay sinagot ko ng oo. Pumayag na ako kahit ako naman ang dapat na mag-propose. Ayaw ko na rin kasing palagpasin ng pagkakataon. Dahil ramdam kong kailangan niya ako at alam ko rin sa sarili ko na kailangan ko siya. At doon nagbukas ang bagong kabanata ng buhay ko na kasama si Rina. Isang bagong simula at bagong yugto ng isang sumpang matagal ko nang pinaniniwalaang nakaligtas ako. Hindi ko pa alam noon na ang babaeng pinakasalan ko, ang babaeng nagbigay sa akin ng katahimikan ay siya rin palang magpapaingay ng buhay ko sa mga susunod na araw, buwan at taon. Nagsama na kami ni Rina sa isang bubong mula nang ikasal kami. Simple lang ang bahay na naipundar namin. May isang kwarto, maliit na sala at kusinang halos kasya lang ang 2 tao. Pero para sa akin, ito na ang pinakamagandang tahanan dahil kasama ko na ang taong pinakamamahal ko. Sa unang mga buwan, parang normal ang lahat. Nagluluto ang asawa ko tuwing umaga at tinutulungan ko siya sa paghahanda ng almusal at para sa babaunin namin. Sabay kasi kami pumapasok sa trabaho. Ako sa repair shop, siya naman sa maliit na tindahan ng mga gamit ng pambahay. Wala kaming ginagawang kakaiba. Natural at isang ordinaryong mag-asawa lang kami. Pero sa bawat katahimikan ng gabi sa amin, may mga detalyeng hindi ko kayang ipaliwanag. Dahil nasa ng yumao kong tatay ang pakiramdam ko. Kahit hindi ko na pinapraktis sa ang pagiging manunugis, may pagkakataon na kusa na lang gumagana ang ika-6 kong pandama. Kung minsan ay nagigising ako nang wala si Rina sa tabi ko. Umaga ko na lang malalaman na nasa kusina lang pala siya. Pero ang malaking misteryo, kahit pinagagana ko ang aking pakiramdam, bakit wala kong marinig na tunog sa pagbubukas ng pinto o paglalakad? Minsan naman, uuwi akong may naaamoy akong kakaiba. Isang amoy na hindi malansa pero hindi rin pabango. Para siyang halimuyak ng daon na tinapakan ng kung anong hayop. Hindi naman ito pamilyar na amoy. Naamoy ko na ang iba't ibang klase ng mga hindi pangkaraniwan, kaya sigurado kong hindi yun ganon. Mahal, saan ka nang galing? Parang wala ka sa tabi ko buong gabi ah. Anong wala? Paano mo ako mararamdaman eh? Nasa pinakasulok ako matulog. Hindi naman kita maabot para mayakap kasi antok na din ako. Talaga? Pero ilang beses akong nagising eh. Napansin ko talaga na wala ka sa kama. Baka maaga lang akong nagising. Ano yung naamoy kong madalas? Ikaw ba yun? Pabango mo ba yun? Ha? Wala naman akong pabango ah. Kung ano-ano na naman ang naaamoy mo ah, ikaw ah. Uy,
Hindi Uy, teka, bakit sa akin napunta ang usapan? Huwag ka na kasing mag-isip ng kung ano-ano dyan. Kumain ka na rito para makaligo na rin tayo. Makaligo na rin tayo? Sabay tayo? Bakit ayaw mo ba? Siyempre, gustong gusto, no? Di bilisan mo nang mag-almusal. Nagmadali na nga ako sa pagkain at pagkatapos, katulad ng pangako niya, ay sabay kaming naligo at ninamnam ang lamig ng tubig sa gripo. Habang pareho namin pinagsasaluan ng init ng aming mga katawan. Mapagmahal at mapagbigay na asawa si Rina. Hindi siya nagkukulang sa mga pangangailangan ko bilang isang lalaki. Pero kahit na ganon, may pagkakataon pa rin na nararamdaman kong parang meron pa rin siyang itinatago sa akin. Alam ko ang ganong pakiramdam dahil ako rin naman ay tinatago ko sa kanya ang totoo kong katauhan bilang isang manunugis. Araw ng linggo noon, naka-day off kami pareho. Nasa labas ako at nag-aayos ng sirang electric fan. Simple lang naman ang gagawin ko. Pagsisikip ng maluluwag na tornilyo at kaunting linis para muling lumakas ang nasabing appliance. Habang abala ako sa pag-aayos, napansin kong sumusulyap siya sa akin mula sa sofa. Nagbabasa naman siya ng pocketbook ng mga sandaling yon pero nasa bandang likuran ko siya. Hindi ko alam kung bakit pero iba ang tingin ni Rina. Hindi yung pagtingin na isang babaeng may asawa. Hindi masama pero hindi natural at talagang pailalim na tingin. Para bang pinag-aaralan niya ako at tinitimbang. Pakiramdam ko, sinusukat kung gaano kalakas ang loob ko. Yun talaga ang nararamdaman ko, Kabanong. Bakit, mahal? Ha? Anong bakit? Napapansin kong panay ang sulyap mo sa akin eh. May sasabihin ka ba? Paano mo nalaman na kanina pa kita tinitingnan nakatalikod ka sa akin? Hindi mo na itatanong. Malakas ang pakiramdam ko. Ano ka, superhero? Oo. Pero seryoso. Bakit mo nga ako pinagmamasdan kanina pa? Wala naman. Bakit ba? Sigurado ka? Oo naman. Pagkatapos ng pag-uusap na yon ay tila ng iba si Rina. Para bang natunugan niya rin ng malakas ang pakiramdam ko. Kaya nagbago siya ng pagkilos. Hinayaan ko lang pero nag-uobserba pa rin ako ng pasimple. Yung tipong hindi niya malalaman talaga. Mabilis na lumipas ang oras, araw, gabi, linggo at buwan. Nagpatuloy ako sa palihim na pag-oobserba pero bukod sa mga napapansin kong kakatuwa, wala naman nang ipinapakitang kakaiba ang asawa ko. Biyernes ng gabi, dinalaw ako ni Bong para sa isang balita. Hindi muna ako pumasok sa trabaho para ma-entertain siya. Umuwi kami ng bahay at dito meron din siyang napansin. O bakit pinsan? Wala naman. Pero parang may kakaiba sa amoy ng bahay nyo Hindi ko alam kung parang pamilyar na ewan. Talaga? Hindi pangkaraniwan ba? Hindi ko matukoy Hindi ko alam kung saan ko naamoy pero Hayaan mo na nga muna yun. Kumain muna tayo at pag-usapan yung pakay mo rito. Ay, yun na nga. Ilang araw ka ba rito? 3 araw lang. Uuwi rin kagad ako dahil walang kasama si Inang doon. Oo nga pala. Kumusta mo na lang ako kay Tia Lisa Ayun naman. O sige, mabalik tayo sa usapan. Bakit ka nga ba naparito? Bukod sa pagdalo at pagkukumusta sa akin, may nangyari ba sa baryo? Meron pero wala namang masamang nangyari. Ha? Anong ibig mo sabihin? Yung pumatay kay Tio Hilario na humahunting din sa'yo. Tukoy na namin kung anong klaseng aswang. Talaga? Ayos lang ba kayo ron sa atin? Huwag mo kaming alalahanin, ayos lang kami. Sabi ko naman sa'yo walang masamang mangyayari. Gusto ko lang ipaalam sa'yo na natukoy na namin yung pumatay sa amang mo. Paano nyo nahuli? Hindi siya nahuli. Pero napag-alaman naming isa yung duhang. Duhang? Parang ngayon ko lang narinig ang aswang na yun
Napag-alaman namin ni Inang na kabilang ang aswang na yun sa mga maalamat na uri. Ah, kaya pala. Natukoy niyo ba yung itsura? Natatandaan ko nun, yung pinaka nakita ko lang nung gabing yun bago mapatay si Amang. Parang isang malaking paniki eh. Pero hindi siya katulad ng mga layog o kahit anong uri ng aswang na lumilipad. May ginawa siya para durugin ang katawan ni Amang. Tapos, wala na akong matandaan nun. Naalala ko na naman tuloy yung nangyaring yun. Pasensya na, pati sa'yo nanumbalik pa ulit. Ako pa naman na nagsabi na magpakalayo-layo ka muna. Tapos ako rin pala magpapaalala sa'yo kung kailan panatag na ang buhay mo rito. Wala namang problema na sa akin yon. Pero ano nga ba yung duhang na yon na? Nung nakaraan, tinanong namin ni Inang si Tandang Ermitanyo sa bundok dun sa atin. Katulad pa rin ng dati. Nahirapan kaming mahingan siya ng impormasyon. At ang tanging binigay lang niya, ang duhang daw ay isa sa mga pinakakakaibang uri at sinaunang aswang. Malapanik ang itsura nila, pero mas malalakas at marami pa raw silang sikretong anyo, lalo na sa likuran. At ayon pa sa kanya, galing sila sa maywagang lugar sa Leyte na hindi pwedeng banggitin. Kahit kailan talaga si Tandang Ermitanyo. Oh. Pero mabutit nakita niyo siya ngayon at nakakuha kayo ng impormasyon. Malaking tulong na rin yun. Kapareho nga nung sinabi niya yung sumalakay sa amin ni tatay noon. Pero kailangan kong matukoy ang sinasabing sikretong mga anyo niya. Kaya nga, ito rin ang dahilan kaya ako naparito. Katulad ng ikinukwento ko, hindi namin nahuli yung duhang, kaya pinag-iingat kita ha. Hindi natin alam ang kakayahan ng mga sinaunang aswang eh. Kaya palagi mong ihanda ang sarili mo at sa mga darating na araw, posibleng magamit mo ulit to. Hindi natin alam kung kailan pero nakukutuban kong magagamit at magagamit mo ulit ito. Sige. Salamat sa pag-aalala mo, pinsan. Huwag ka mag-alala, dahil palagi naman akong handa eh. Kahit matagal na rin akong walang ensayo, pinapagana ko pa rin naman ang ika-6 kong pandama. Katulad ng laging bilin ni Amang sa akin. Mainam naman kung ganon. O sige, kumain ka na lang muna dyan ng kumain. Maya-maya lang darating na yung si Rina. Marami pa kaming napagkwentuhan ni Bong patungkol sa mga nagaganap sa probinsya. Bigla ko tuloy na miss ang baryo namin. Pero hindi ko pa magawang maakay si Rina na umuwi roon dahil nga sa mga banta sa aking buhay. Posibleng baka madami pa ang asawa ko kung magkataon. Pagdating nga ni Rina, ay pinakilala ko kagad siya sa pinsan ko. Inobserbahan ko ang ikinikilos ng pinsan ko sa harap ng aking asawa. Pero nang wala namang masyadong napansin si Bong, basta kampante ako. Ibig sabihin ay walang kakaiba kay Mrs. sa pag-aakala ko. Makalipas ang 3 araw, nagpaalam na nga si Bong sa akin. Hinatid ko siya sa terminal pero may napag-usapan pa kami na hindi ko inakala. Pinsan, may sasabihin pala ako sa'yo bago ako umalis. Oh, ano yun? Ayaw ko sanang sabihin to pero hindi talaga ako mapakali. Ano ba kasi yun? Tungkol saan ba? Sa asawa mo. Ibang nararamdaman ko sa kanya. Huwag mo sanang masamain pero maging maingat ka lang ha. Palagi mong gamitin yung kakayahan mo para maging handa ka na rin. Ganun ba? O sige, salamat sa mga payo mo. Tatandaan ko yan. O sige, mag-ingat ka rito pinsan ha. Ikaw rin. Ingat sa biyahe mo. At ikumusta mo na lang ulit ako kay Tia Lisa ha. Sige, makakaasa ka. Pagkahatid ko kay Bong sa bus, ay dumiretso kagad ako sa shop. Pero pagdaan sa pamilihan, nakarinig ako ng mga kwento-kwento. Pasimple akong huminto at kunwari bibili sa tindahan pero ang totoo ay nakikichismis lang sa mga nagpapalitan ng mga kuro-kuro. Ayon sa 2 ali, kalat nga raw ang balita ngayon sa kabilang barangay patungkol sa namataang malaking ibon. Ang sabi ay para raw itong taong paniki, kaya napakunot ako ng noo. Taong paniki? Sana hindi duhang yung tinutukoy nila. Nang mapansin ako ng 2 babae na tila nagsasalitang mag-isa,
Yumuko ako sa kanila at saka naglakad palayo. Pagsapit ng gabi, habang nahihimbing ang tulog ni Rina, ay bumangon ako. Daan-daan kong kinuha sa ilalim ng kama ang lumang kahon. Mula roon ay inilabas ko ang sundang ng aming pamilya. Kahit matagal ko na tong di nagagamit, hindi pa rin kumukupas ang kinang at talim nito. Ito ang isa sa hiwagang bumabalot sa sandatang ito na galing pa mismo sa ninuno ko. Hindi ito kinakalawang kahit ilang beses nang mababad sa tubig. Kapag nakita pa lang ito ng aswang, ay natatakot na sila. Umaalingasaw kasi ang bilang ng mga napaslang nito. Wala itong kasing talim katulad ng palaging sinasabi ni Amang sa akin noon. Dadalhin lang muna kita. Sana hindi kita magamit ngayong gabi. Itinago ko sa likod ang sundang at tumayo, saka tumingin sa nahihimbing na pagtulog ng aking asawa. Iwan mo na kita saglit, mahal ha. Sana lang hindi ka magising talaga at hanapin ako. Baka kung ano pa ang isipin mo kapag naabutan mo kung nasa labas eh. Lumabas na kagad ako ng bahay at naglibot-libot sa paligid. Wala namang masyadong kakaiba maliban sa maliit na elementong naninirahan sa lugar na yon. Nagtungo ko sa kabilang barangay para doon magmatsyag. Ito kasi ang narinig ko mula sa mga babae kaninang umaga roon sa pamilihan. Tumambay ako sa itaas ng puno. Ikinubli ko ang aking enerhiya habang nagmamasid sa paligid. Matyaga akong naghintay hanggang sa sumapit na nga ang 12:00 ng hating gabi. Naramdaman ko ang pag-iba ng hangin sa paligid. Mas bumigat yon at mas malamig. Sinyalis na meron ng kung anong nilalang sa paligid. Alalahanin mo mabuti yung mga natutunan mo kay Tatay Manuel. Buksan ang ika-6 na mata. Lawakan ng pandama. Layuan ng pandinig. Langapin ang di naabot ng paningin. Pumikit ako at dinama ang kapaligiran. Sa muling pag-ihip ng malamig na hangin ay bigla akong napadilat. Ilang sandali pa nga ay may naaninag na ako sa hindi kalayuan. Malapit mismo sa puno na kinaroroonan ko. Lumitaw nga ang tila malaking ibon. Nagkampay-kampay yon ng mga pakpak bago lumapag sa mga kapunuan. Tumalon ako sa puno at sinundan yun gamit ang malakas kong pandama. Itong isa sa kakayahang itinuro at naipasa sa akin ni Amang. Na kahit sa dilim, na kahit nakapikit, ay nakikita ko ang gusto kong makita at masundan. Naaninag ko nga ang nasabing nilalang pero hapyaw lang. Habang naglalakad siya papunta sa kung saan, ay tila binabalot niya ang sarili ng malaki niyang pakpak. Bukod dito, ay parang may 2 bukol sa kanyang likuran. Anong isang yan? Hindi kaya isang duhang yan? Itinago ko pa rin ang aking enerhiya para hindi ako mapansin. Nagpatuloy ako sa pagsunod hanggang sa makarating sa mga bakahan. Malayo pa lang ay naririnig ko na ang mga hayop na tila aligaga. Nararamdaman na kasi nila ang panganib. At hindi nga ako nagkamali ng iniisip. Pagtalo ng halimaw na sinusundan ko sa bakod, sinunggaban niya kagad ang lieg ng isang baka na biglang umungol. Nabulahaw din ang iba pang mga hayop kaya nag-ingay sa lugar na yun. Ito rin ang dahilan kung bakit nagising ang 2 pinakamalapit na bahay doon. Maya-maya pa, nakita ko mula sa dilim na papalapit na ang 4 na kalalakihan. Pare-pareho silang may bit-bit na armas. Naglutuloy ang pag-atake ng taong paniki. Iniwan itong sugatan ng baka at lumipad na papalayo. Nikubli naman ako sa dilim at mabilis na sinundan ng halimaw. Hanggang sa makarating kami sa mapunong daan. Bumaba sa lupa tuminto ang nilalang at biglang lumingon sa gawi ko. Kaya tumigil din ako at nagtago. Bakit mo ako sinusundan? Sino ka bang nilalang ka? Kahit itago mo ng itago ang enerhiya at pagkakakilanlan mo, nararamdaman pa rin kita. Naku, naloko na. Lumabas ka! Bakit ka naman susundin ang sinasabi mo? Kung di ka magpapakita, ako ang lalapit sa'yo at papatayin kita.
Matapang ka rin ha. Kung nararamdaman mo ko, alam mo kung anong kaya kong gawin. Kaya sabihin mo sa akin, anong klaseng nilalang ka? Isa ka bang aswang? Sa tagal ko na rin naninirahan sa lugar na ito ngayon lang ako nakakita ng katulad mo. Kung aswang man ako o hindi, wala ka nang pakialam. Sagutin mo lang ang tanong ko para hindi na tayo umabot sa pagtutuos. Isa ka bang duhang? Oo, may nakakakilala rin pala sa mga katulad kong tago at galing sa sinaunang lahi ng mga aswang. Anong ginagawa ng isang katulad mo? Ang sabi sa impormasyong nakuha ko, kalimitan sa mahiwagang lugar sa Leyte na bawal banggitin lang kayo naninirahan at namamalagi. Bakit ka ngayon nandito sa lugar na to? Anong pakay ng isang duhang dito? Wala ka nang pakialam kung anong pakay ko dito. Wala akong ginagawang masama sa tao. Pero pinapatay mo ang kabuhayan ng mga tao rito. Ano naman pakialam mo ron? Sino ka ba? Tagapagtanggol ka ba nila? Sigurado kang gusto mong malaman? Hindi ko na natapos ang pagsasalita dahil bigla na lang siyang lumipad. Kumpara kanina, mas mabilis ang paglipad niya ngayon at mas mataas. Pinilit at sinagad ko pa rin ang pagtakbo pero hindi ko na talaga siya naabutan. Paghinto ko, habang nakatingala sa madilim na langit, napahingal kabayo na lang ako. Bilis ng isang yun Pero nakatagpo ko ng duhang. Grabe tong pagkakataon na to Umuwi na kagad ako sa bahay at pagdating ko doon ay naabutan ko pa rin tulog ang aking asawa. Itinago ko ulit ang sundang at pakunwaring natulog sa tabi ng asawa ko. Kinabukasan, parang walang nangyari. Nag-almusal kami at nagtrabaho na katulad ng isang normal na tao. Pagdating ko sa shop, ay sinalubong kagad ako ng kaibigang si Rafaelo. Pare, butit dumating ka na kagad. May naririnig ka ba sa labas ng mga bali-balita? Ha? Tungkol saan? Doon na naman sa kabilang barangay. Kabilang barangay? Na naman? Oo, nung isang gabi, saka nung nakaraan-raan pa. May kababalagan daw na nangyayari doon May malaking taong ibon na pag-alagala at nangahanting ng mga alagang hayop. Kagabi, yung isang baka nila Kapuroy, sa leeg daw yung tama. Pero hindi naman napatay nung taong ibon. Kumaripas daw kagad sabi nung mga tao ron Yun nga yung kagabing duhang na nakasagupa ko Ha? Ano sinabi mo? Wala. Bakit ba kasi bumubulong-bulong ka dyan? Pasensya na. Ano nga ulit yung kinukwento mo? Kumusta naman yung baka ni Kapuroy na yon? Hindi naman daw napatay nung malaking ibon. Pero kanina umaga, inuod daw yung leg kaya pinatay na lang din at sinulog. Natakot sila na baka kung ano pang nakakahawang virus na dala ng hayop Yung ibang hayop kasi na nabiktima ng malaking ibon na yon, durog na durog daw yung mga katawan tapos mamasa-masa. Alam mo yung parang nilingkis at kinain ng dambuhalang sawa? Talaga? Ang ooy naman ng reaksyon mo. Halatang peke yung pagkagulat mo. Ewan ko sa'yo, pre. Ay naku, magtrabaho na nga lang tayo. Ikaw naman, tampo ka naman kaagad. Ano ako, butas ang puso? Nek-nek mo. Pero seryoso yung kwento ko Napapadalas na yun Hindi naman sa pag-aano Pero sana hanggang doon na lang yun sa kabilang barangay. Sana lang talaga mahuli na yun. Huwag ka mag-alala. Mamayang gabi magmamatsyag ulit ako. At sa pagkakataong to, huhulihin ko na yung duhang na yun. Oh, ayan ka na naman, bumubulong-bulong ka na naman dyan Ha? Wag mo na lang akong pansinin. Tara na nga't magtrabaho na nga muna tayo. Yan ang maganda mong sinabi. Maaga kaming umuwi ni Rafaelo dahil wala na namang masyadong customer at mga kinukumpuni. At sa paglipas ng oras, pasado 10:30 ng gabi, nang tatayo na sana ako sa kama at kukunin ng sundang sa ilalim ng higaan, ay biglang nagising si Rina. Saan ka na naman pupunta? Ha? Anong haha ka dyan? Akala mo kagabi hindi ko alam na umalis ka Sa kakahintay ko sa'yo nakatulog na lang ulit ako Ano lang,
Nagbanyo lang ako noon. Ang litlit lang ng bahay natin, Manuel. Alam mo sa sarili mo na hindi ka nagbanyo. Matagal kang nawala. Yung totoo, saan ka nagpunta kaninang madaling araw? Hindi naman ako magagalit, Manuel eh. Basta magsabi ka lang ng totoo. Hindi ka pa galit niyan ha. Tinatawag mo na ako sa totoo kong pangalan mahal. Kaya nga sabihin mo na kung saan ka galing kaninang madaling araw. Si Rafaelo kasi, nag-aya na magpunta ron sa nililigawan niya na mangharana. Kaso yun, binito kami nung tatay kaya sinamahan ko na lang muna mag-inom. Pero di ako nag-inom ng alak ha. Alam mo naman na hindi ako mahilig doon Totoo ba yan? Oo, kahit itanong mo pa kay Rafaelo bukas. Pareho lang kami nang sasabihin. Itatanong ko talaga bukas. Pero saan ka na naman pupunta? Ha? Oh, wala naman akong pupuntahan ha. Magbabanyo lang talaga ako ngayon. Baka naman mamaya nang bababae ka na ha. Humanda lang talaga sa akin yan kung sino man yan. Uy, mahal naman. Bakit ko naman gagawin yun sa'yo? Hindi ako ganun ha. O sige na, magbanyo ka na. At bumalik ka kagad dito bago pa ako mainis at maghinala ng gusto sa'yo. Nagmamadali na nga ako sa pagkukunwaring magbabanyo. Maya-maya, pagbalik ko ng kwarto, ay nakabang pa nga rin ang aking asawa. Humiga ako sa tabi niya pagkapatay ng ilaw hanggang sa nakatulog na nga rin ako kaagad. Eksakto 12:00 ng hating gabi, nagising ako na wala na naman si Rina sa tabi ko. Lumabas ako at nakita siya sa sala na nakaupo at nakalungko na parang may inaantay. Napakunot lang ako ng noo habang nakatingin sa kanya at hindi ko na rin siya tinawag muna. Nakatitig siya sa labas ng bintana. Hindi gumagalaw. Walang imik na parang may kakaiba. Dahil dito ay napilitan akong paganahin ang aking pakiramdam upang malaman kung ano ang nangyayari sa aking misis. Pero wala akong naramdaman na kahit ano. Doon ako mas nag-alala kabanong. Ito kasi ang unang pagkakataon na wala akong nararamdaman sa isang tao. Mahal? Rina? Uy, mahal. Bakit ka parang seryosong nakatingin sa labas? Bakit di ka pa natutulog? May problema ba? Hindi siya nagsalita, tumingin lang na makahulugan sa akin. Habang nagtatama ang mga mata namin, nagsimula na akong makaramdam ng kakaibang enerhiya. Hindi ko rin alam kung galing sa kanya yon o mula sa kung saan. Pero mabigat ito. Malamig at madilim. Para akong tinutusok na matinding lamig na hindi ko rin mapaliwanag. Napatras ako, hindi dahil sa takot, kundi dahil may kakaiba sa paligid namin ni Rina. At bilang isang manunugis, damang-dama kong may panganib sa paligid o wala. Lumayo ka sa bintana, mahal. Bakit? Basta lumayo ka dyan. Isara mo ang bintana, madali ka. Bago ko pa natapos ang pagsasalita at maisara ang bintana, nakakita na ako ng kung anong pabulusok sa amin. Dahil dito ay dali-dali kong hinila at iniyukod ang asawa ko. Kasunod nito ay isang malakas na pagkalabog ang nangyari. May kung anong tumama sa dingding ng bahay namin. Nabasag pa nga ang salamin sa bintana. Pagtingin namin sa TV na tinamaan ng kung anong bagay, nagulat kami dahil may nagkalat na dugo at tila nadurog na karne. Saka lang namin napagtanto na isang itim na ibon yun. Parang may ibinato ang ibon na yon sa amin. At alam ko sa sarili kong hindi ordinaryong tao yun. Kaya pinagana ko kagad ang aking sixth sense. Naisip ko rin na baka ito yung sinasabi ni Bong sa akin. Baka nga hinahunting na rin talaga ako ng duhang at bukod sa nakita ko kagabi ay meron pang ibang lahi ng duhang dito. Nararamdaman ko yun mula sa malayo at meron akong naaninag na nilalang na parang taong paniki. Dito ka lang at huwag kang lalabas ha. Bakit? Saan ka pupunta? Hahanapin ko yung gumawa nito. Anong hahanapin? Baka bumulusok na ibon lang yun. May nagbato niyan, mahal. May gustong gumawa ng kalokohan sa atin. Paano mo naman nasabi yun, mahal? Nakita ko. Nakita mo? Saan? Ang dilim-dilim sa labas. Ano ka ba? Uwak? Hindi mo naintindihan, mahal eh.
Naiintindihan ko, mahal. Naiintindihan ko na wala kang laban kapag lumabas ka ngayon. Wala akong laban? Bakit mo naman nasabi yan? Alam mo ba kung anong pupuntahan ko sa labas? Ha? Ano, Sige na, saka na tayo mag-usap, mahal. Aalis na muna ako. Huwag ka nang tumuloy. Parang awa mo na. Baka mapahama ka pa eh. Walang mangyayari sa akin. Magpupunta lang ako sa barangay hall at magsasabi sa mga naka-duty ron para alam nila ang nangyari. Pangako, babalik ako kagad. Kaya dumito ka lang ha, at wag kang lalabas o magbubukas ng pinto hanggat sa hindi ako dumarating. O paano? Iwan mo na lang yan dyan at ako na maglilinis mamaya pagdating ko. Hindi na talaga ako nagpapigil pa kay Rina. Sinabi ko na lang din ang mga gusto niyang marinig. Pero ang totoo ay bala ko pa rin sundan ng duhang na gumagambala sa pananahimik ko sa piling ng aking asawa. Pasikreto ko ulit binitbit ang sundang at lumarga na. Gamit ang kakayang naipasa sa akin ni Amang ay natuntun ko kagad ang kinaroroonan ng nasabing duhang. Nasa dulo na siya ng palayan at pakyat na sa mapunong burol. Nahanap din kitang duwang ka. At tama nga. Hindi nga ikaw yung duwang na nakainkwentro ko nung gabi. Sino ka naman? At bakit naglilipa na mga uri nyo rito? Tama nga ang hinala ko na hindi ka pangkaraniwang tao. Dapat malaman ni Anita to. Ha? Anong pinagsasasabi mong duhang ka? Sagutin mo ang tinatanong ko. Anong ginagawa ng mga uri nyo rito? Bakit kayo nag-aalisan sa maywagang lugar? Hindi naman ako umalis sa maywagang lugar. Inoobserbahan ko lang si Anita. Ngayong napatunayan kong tama ko, pwede na akong umalis at ipaalam kay Pinuno kung anong meron dito. Sa tingin mo papayagan kitang makalis? Hindi ko hahayaan na makapanggulo ang mga katulad nyo sa lugar na ito. Ipalalasap ko sa iyo itong sandata kong sundang. Ang maywagang sundang? Bakit meron ka niyan? Bakit parang gulat na gulat ka? Natatanda na kita. Ikaw nga yon, ang anak ni Hilario. Kung ganun kilala mo ang tatay ko, malino na sa akin ang lahat. Ang angkan nyo nga palang pumatay sa kanya. Kaya mas lalong hindi kita patatakasin dito. Sasabi mo sa akin at ituturo kung sino sa mga kauri mo pumatay sa tatay ko. Bahala ka dyan sa buhay mo. Nagulat na lang ako nang biglang ikampay ng aswang ang kanyang mga pakpak. Tumalikod siya sa akin kaya sa unang pagkakataon ay nakita ko ng maliwanag ang likuran niya. Meron nga yung maumbok na bukol. Parang katulad sa kamelyo pero parang may butas sa dulo. Mamasa-masa pa nga ang bahaging yun. Nang lilipad na ang duhang ay kaagad akong umaksyon. Matagal man akong nawala sa labanan pero kabisado pa rin naman ang katawan ko ang dapat gawin. Hindi pa rin naman ako tumigil sa pagsasanay ng palihim, kaya alam ko sa sarili kong makakaya ko ang kalaban. Mabilis akong lumundag sa puno at tinalon sa likuran ng aswang. Nagulat pa siya dahil nasa likuran na ako kahit pareho kaming paere na. Pero hindi ko inaasahan ang susunod na ginawa ng kalaban. Biglang bumanat na parang malaki at ilas kong bunganga ang bukol niya sa likod. Kamuntikan na akong lamunin ng buo. Mabuti na lang ay nasipa ko siya sa hita saka ako umatras at pagulong na nahulog sa lupa. Umikot ako at tumayo ulit habang hawak-hawak pa rin ang sundang. Ang duhang naman ay tumama sa mga sanga-sanga ng puno dahil nawalan siya ng balanse. Bisit at nadali ba ako? Hindi kita pakakawalang halimaw ka! Sumugod kagad ako hanggang sa makita ko na naman siyang gumamit ng bungangang pabukol niya sa likod. Nilamon niya ang isang bahagi ng puno at saka ibinugay yun sa akin. Iniwasan ko ang mga patulis pero nadali pa rin ako ng ilan. Ganun pa man ay hindi ko ito alintana dahil determinado akong mahuli at mapatay siya kabanong. Gusto ko kasi talagang malaman kung sino ang pumatay sa amang ko at ano ang dahilan nila kung bakit nila yung ginawa. Maging ako ay tinatarget din ng mga hayop na duhang. Muli kong ginamit ang mga senses ko, lalo na ang ika-6, hanggang sa parang makita ko na ang gagawin niya kahit hindi pa man ito nangyayari. Tumalon ako sa likuran. Nagulat siya dahil parang nabasa ko ang laman ng kanyang isip. At mula roon, lalo pa niyang ikinampay ang mga pakpak
at ginamit ko na ang sundang. Tikman mo tong sundang ko! Ah! Ang pakpak ko! Hayop ka! Hayop ka! Masyado kang maingay! Yan! 2 pakpak mo na ang naputol ko! Sabay kaming lumanding sa lupa, pero ang duhang ay plakda at tila nangingisay-ngisay sa sakit na nararamdaman. Tumayo lang ako kagad at pinagmasdan siyang naglulupasay sa lupa habang tila naliligo sa itim na dugo. Ngayon magsalita ka! Anong alam mo sa nangyari nung panahon na yon? Nung namatay ang amang Hilario ko? Nananahimik na kayo mga duwang sa mahiwagang lugar ah. Bakit niyo ba siya pinag-iinteresan? At kahit ako, ginusto niyong umalis sa baryo namin noon. Kaya magsalita ka! Wala talaga akong ideya nun. Sumama lang din ako sa misyon. Misyon? Misyon na patayin kayong mga manunugis. Nakakaadlang kayo sa operasyon ng mga aswang kaya nakipagkasundo sila kay Pinunong Ataw para patayin ang tatay mo. Anong ginamit yung pamatay sa tatay ko? Wala akong kinalaman sa pagkamatay ng tatay mo. Sumama lang ako para mapanood ang mga mangyayari. Sagutin mo tinatanong ko. Kundi itatara ko sa ulo mo tong sundang. Nakita mo naman yung paumbok sa likuran ko. Kaming mga duhang, pwedeng makakain ng buong nilalang sa pamamagitan ng bibig na paumbok. Ito ang ginamit ni Pinuno para patayin ang tatay mo. Dinurog niya sa loob ang mga buto niya at siguradong hindi na makaka-recover. Napakuyom ako ng kamao kabanong. Humigpit din bigla ang kapit ko sa sundang matapos muling maalala ang gabing yun. Kung paanong dinig na dinig ko ang pagsigaw ni Amang. Maging ang paglagutok ng mga buto niya na talaga namang napakahirap. Galit kong pinagmasdan ang halimaw na gumagapang na palapalayo. At dala ng matinding emosyon ay tumakbo ko papunta sa kanya para tapusin na ang kanyang buhay. Pero walang ano-ano ay may biglang isa pang duhang na sumulpot. Ito yung una kong nakainkwentro at bigla niyang dinagit ang target kong patayin. Habulin ko pa sana sila pero hinayaan ko na lang muna. Narinig ko pa rin naman ang usapan nila habang papalayo sa akin. Anita, butit niligtas mo ako. Anong sinabi mo sa kanya, Anito? Wala akong sinabi. Kung ganon, kailangan mo nang mamatay. Nagulat ako dahil kitang-kita ng 2 mga mata ko kung paano niya tusukin ng talim ng kanyang pakpak ang katawan ng tinatawag niyang Anito. Pagkatapos ay iniangat niya ito sa bandang likuran. Bumuka ang panumbok niyang bibig habang kumakawag-kawag ang duhang naputol ang mga pakpak. Nagmamakaawa pa yon at nagsisigaw pero huli na dahil nilamon na ng likuran niya ang tinatawag niyang si Anito. Dinig na dinig ko ang pagsigaw at pagmamakaawa ni Anito sa loob ng elastikong paumbok na yon. Pero kalaunan ay lagutukan na ng mga buto ang narinig ko. Saka ko lang napagtanto na ganun pala ang ginawa ng pumatay sa tatay ko. Sa sobrang pag-alala ay hindi ko na namalayang nawala na ang duhang. Hindi ko tuloy alam ang mararamdaman pag uwi ko ng bahay. Kakausapin ko pa sana si Rina pero tulog na siya nang maabutan ko. Dahil dito ay nilinis ko na lang ang kalat kanina at bumalik na sa pagtulog. Kinabukasan, tila balik sa normal ang lahat. Pero walang imik ang asawa ko. Hindi siya nagsasalita habang nagluluto ng almusal. Ni hindi rin siya humahalik o yumayakap sa akin, katulad ng mga usual niyang ginagawa sa araw-araw. May problema ba, mahal? Parang hindi maganda yata ang gising mo ah. Wala naman. Sige na, mag-asikaso ka na't papasok na tayo. Hindi ko na lang pinansin dahil naisip ko na baka napuyat dahil sa nangyari. O di kaya'y merong menstruation ngayon. Pumasok na lang ako sa trabaho at nakibalita naman kay Rafaelo sa mga ganap sa barangay at buong lugar namin. Si Rafaelo lang talaga ang kakilala kong lalaki na maraming alam sa mga chismis sa aming lugar. Pero tama rin naman talaga ang lahat ng mga impormasyon na nakukuha niya. Sa mga sumunod na araw kabanong, mas tumindi ang panlalamig ni Rina sa akin. Sa tuwing matutulog kami, hindi na siya yumayakap sa akin. Hindi na kami nagkakausap dahil madalas ay gabi na talaga siya umuwi kung saan ay pagod na kami pareho para makapag-usap.
May pagkakataon din na kapag niyaya ko siyang magtalik bilang mag-asawa, panay na ang tanggi niya. Minsan nga ay sa sala pa siya natutulog para hindi lang kami makapagniig. Sa tuwing gagamitin ko naman ang kakayahan ko para malaman ang kalooban niya, palagi lang walang emosyon ang nakikita ko. Hindi ko talaga mabasa ang loob ng sarili kong misis, kaya medyo nag-aalala ko. Mas lumala pa yon dahil dumating ang araw na hindi na talaga kami nagkikibuan pa. Sa tuwing kakausapin ko siya, umiiwas na talaga siya sa akin. Kaya isang araw, sinubukan kong magpalit ng uwi. Nakipag-inuman muna ako kay Rafaelo dahil sa bagabag sa aking puso. Sabi ko na nga ba meron kayong problema ni Rina no? 2 linggo na yata kitang napapansin na parang lutang palagi Di ka naman dating ganyan, pre. Pare, malungkot talaga ang puso ko ngayon. Oo, tama ka. May problema kami ng asawa ko. Anakan mo na kasi siya para matapos ang problema niyo. Minsan kasi, sanggol lang ang solusyon sa problema ng isang mag-asawa Lalo na sa estado niyong dalawa. Paano ko nga gagawin yun? Hindi na siya tumatabi sa akin sa pagtulog Ayaw na niyang makipagsiping sa akin. Hindi na kami nagkikibuan. Hindi ko naman alam kung anong nagawa ko. Pag kinakausap ko siya, nilalayuan niya ako. Ano bang gagawin ko? Magpakalalaki ka nga, pre. Mahal na mahal ko ang asawa ko. Hindi ko alam ang gagawin ko kapag nawala sa akin. Isusuko ko lahat kahit na ang pagiging manunugis ko. Ha? Ano sinasabi mo manunugis ka dyan? Lasing ka na, Gasti. Tama na nga itong alang natin. Pare, Rafaelo, hindi ko na talaga alam ang gagawin ko, promise. Pagod na ako. Oo, tama na. Baka sumayo ka pa dyan sa pagod na yan. Ganito ang gawin mo Ngayong gabi, cornerin mo ang asawa mo. Pagpasok mo sa kwarto, huwag mo na siyang hayaan lumabas. Gamitin mo yung kakisigan mo, pre. Paano kung may iba na palang mahal ang asawa ko? Hindi totoo yan. Hindi ako naniniwala dahil hindi ganong klase ng babae ang asawa mo. Meron lang kayong hindi pagkakaintindihan kaya nahihiya kayo sa isa't isa. At ang pinakasolusyon ay ang mag-usap kayo ng masinsinan. Magpakalalaki ka at magpakaasawa ka sa kanya. Tandaan mo ang sinabi ko. Cornerin mo ang asawa mo, Sige, gagawin ko yan. Tutunggayin ko lang to saglit, Oo, tama na yan. Umuwi na tayo. Ihatid na kita para matapos na ang problema niyong mag-asawa. Dapat masolusyonan niyo na yan habang maaga pa at wala pang lamat. Sa totoo lang, nung gabing yun kabanong, hindi ko na talaga alam kung paano ako nakauwi at kung paano ko nahihatid ni Rafaelo sa amin. Ang natatandaan ko lang ay nasa gate na ako. Nakaidlip pala ako roon at wala na ang kaibigan ko. Dahan-dahan akong pumasok at wala akong naabutan sa sala. Nakaramdam ako ng lungkot. Dati kasi, sa tuwing mahuhuli ako ng pag-uwi, nakaabang sa salang asawa ko at nagtatanong ng kung ano-ano sa akin. Pero ngayon, wala. Dahil dito ay napaluhod at napasandal ako sa isang sulok. Naiyak na lang ako sa lungkot habang paulit-ulit na binabanggit ang pangalan ni Rina. Hanggang sa humandusay na ako sa sahig at nakatulog. Nagising lang ako nang maramdaman kong merong nagpupunas ng basang bimpo sa katawan ko. Gusto kong magmulat ng gusto ng mga mata pero antok na antok pa rin ako. Ganun pa man ay alam kong si Rina yon. Naamoy ko ang presensya niya kaya nakahinga ako ng maluwag at muling nakatulog. Kinabukasan, napabalikwas ako ng bangon. Nasa kama na ako at walang kahit na anong suot maliban sa brief. Nag-short kagad ako at lumabas ng kwarto. Naabutan ko si Mrs. sa kusina na nagluluto na ng pang-almusal. Hindi muna ako umimik. Tiningnan ko lang siya hanggang sa mapaharap sa akin.
Ngumiti siya kaya nakahinga na ako na maluwag. Upo ka na muna. At di pa luto tong prito. Wait lang din at ititimpla kita ng kape. Okay, sige. Nalasing kayo ng gusto ni Rafaelo ah. Ha? Oo nga eh. Naparami ang inom ko. Hindi ko na nga alam kung paano ako nakauwi, kung nakauwi ba ng ligtas yung taong yun eh. Nakauwi naman siya ng ligtas sa kanila. Ikaw ba nagdala sa akin sa kwarto natin, mahal? Oo, mahal. Talaga? Paano mo ko nabuhat eh? Ang bigat ko kaya. Masal ko pa lang eh, mahihirapan ka na. Nako, hindi ka uubra sa akin, no? Kahit matangkad ka at pati puno, kayang-kaya kitang hatakin papunta sa kwarto natin. Inatak mo lang pala ako. Kala ko binuhat mo na talaga ako eh. Di ka na lang magpasalamat, ah. Ay, salamat. Maraming salamat talaga, mahal. Alam mo, namiss kita ng sobra. Hindi ko rin alam sa sarili ko dahil pagkatapos ko yung sabihin ay bigla na lang akong napaluha ka, Banong. Natutunan ko rin naman sa yumao kong amang na hindi kabawasan sa pagkalalaki ang pag-iyak. Ito ay tanda ng isang mapagmahal na tao. Lumapit sa akin si Rina at yumakap ng mahigpit habang naluluharing katulad ko. Naging emosyonal kami ng umagang yon pero talagang naramdaman ko na nawala ang tila invisible na pader na pumapagitna sa amin. Kung may nagawa man ako sa iyo, mahal, humihingi ako ng tawad. Kung ano man yun, pangako ko sa iyo na hindi na kita sasaktan na sa kahit na anong paraan pa yan. Maraming salamat din sa iyo, mahal. Dahil talagang pinatunayan mo na totoong pag-ibig mo sa akin. Kitang-kita ko yung kagabi at dinig na dinig ko. Ha? Ibig sabihin, nandun ka sa shop nung nagiinom kami? Saka ko na ipapaliwanag. Mamaya may aaminin ako sa iyo. Pero gusto ko din sana na sa pag-amin ko sabihin mo rin sa akin ang lahat-lahat ng sikreto na meron ka. Mag-asawa na tayo at nangako tayo sa isa't isa na magsasama tayo sa hirap at ginhawa. Magiging makatulong tayo sa lahat ng bagay kaya dapat lang na wala tayong sikreto sa isa't isa. Oo, tama. Sige, aaminin ko na sa iyo ang totoo. Pero bakit mamaya pa natin kailangan pag-usapan yon? Hindi ba pwedeng ngayon na? Kahit gustuin ka man ngayon, hindi rin naman pwede. Maghintay na lang tayo ng oras. Sa ngayon, magpahinga ka na muna dahil kitang-kita sa mga mata mo matinding pagod. Sa bagay, may point ka. Pero gusto ko magpahinga kasama ka eh. Alam mo naman, namiss kita ng gusto. Ilang linggo tayong hindi nag-aano eh. Baka naman mapagbigyan mo ako ngayon para makatulog ako. Ikaw talaga. Pero sige na nga. Pinagbigyan na nga ako ng asawa ko sa gusto kong mangyari at nang makapagpahinga na kami pareho. Mabilis na sumapit ang oras. Pasado 7:00 na ng gabi. Pagkatapos namin magapunan, sabay kaming gumayak at nagpunta sa ilang na lugar. Pero malapit na to sa dagat. Medyo kinukutuban na ako pero hindi ako nagpahalata sa kanya. Nagtiwala pa rin naman ako ng lubos sa asawa ko. Isa pa, kahit hindi ko mabasa ang emosyon at nararamdaman niya, alam ko naman sa sarili ko na hindi niya ako ipapahamak. Lumapit kami sa dalampasigan. Napakatahimik sa lugar at ang tanging nagpapaingay lang ay ang paghampas ng alon sa mabatong dalampasigan. At para magkaroon ng liwanag, nag-bonfire kami. Hindi ko rin akalain na handa si Rina at marunong siyang gumawa ng ganon. Hindi ko na siya kinailangan pang tulungan pa. Marunong ka palang mag-bonfire, mahal. Oo naman. Para ka lang namang nagsisigan yan eh. Sa bagay. Teka, bakit ba dito pa natin kailangan mag-usap? Parang tayo lang ang tao rito ha. Kailangan talaga na tayo lang ang tao, mahal. Wala kasing po pwedeng makaalam ng pag-uusapan natin. Pero hindi ko lang din alam kung anong magiging resulta pagkatapos ng pag-uusap natin eh. Ano bang ibig mong sabihin? Mukhang malalim talaga tong pag-uusapan nating dalawa, mahal ha.
Oo, malalim talaga, mahal. Kaya pala. Kinuha niya ang isang bag at habang pinagmamasdan ko yon ay para na akong merong nararamdaman sa loob ng bag. Pamilyar ang aura kaya namilog ang mga mata ko. At nang ilabas ito ni Mrs. ay nanlaki nga ang mga mata ko dahil bitbit niya ang kahon kung saan nakalagay ang sundang. Oh, bakit nasa iyo yan, mahal? Akong dapat magtanong sa'yo nito. Bakit meron kang ganitong klase ng sundang? Teka, bakit alam mo ang tungkol sa sundang? Kapag sinabi ko sa iyong totoo, aminin mo sa akin ang totoo rin. Ipangako mo. Ano bang nangyayari? Naguguluhan ako, mahal eh. Basta mangako ka. Okay. Ano bang sasabihin mong totoo? Ano ba ang dapat kong malaman, mahal? Natigilan na ako sa pagsasalita. Bigla na lang kasing kumislap ang mga mata ni Rina. Umatras siya at tumayo. Pagkatapos ay nagpatuloy ang pamumula ng kanyang mga mata. Bigla ring nagiba ang aura sa paligid. Pamilyar ang ganitong pakiramdam sa akin kaya bigla akong kinutuban. Hanggang sa maghubad na nga siya ng mga suot niyang damit. Pagkalaon ay unti-unti na nga siyang nagpalit ng anyo na ikinagulat ko ng husto. Nagbago ang kulay ng balat niya. Kasunod ng tila paglagutok ng kung anong buto sa kanyang likuran. Ilang saglit lang ay lumitaw na nga ang matutulis na pakpak kasabay ng pagbabago ng anyo ng kanyang muka. Nagmukha siyang paniki. Lumubog ang kanyang ilong. Nanlisik ang kanyang mga mata at tumulis ang tenga. Gulat na gulat ako sa nakita ko, Kabanong. Ang aking asawa ay isang duhang. Sa tanang buhay ko ay hindi ko talaga naisip ni hindi ko nga naramdaman na ang pinakasalan kong babae ay isa palang aswang. Hindi pa nga talaga ako makapaniwala kaya dali-dali kong kinuha ang sundang at itinutok sa kanya. Sino ka? Anong ginawa mo sa asawa ko? Saan mo siya dinala? Saan mo dinala si Rina? Ako to, mahal. Hindi ako naniniwala. Ilabas mo ang asawa ko. Huwag niyo siyang gamitin laban sa akin. Kung walang iya kayo. Kinuha niyo ang tatay ko. Ngayon naman, kukunin niyo pati ang asawa ko. Papatay ko kayong lahat. Sinugod ko siya gamit ang sundang pero nagawa niya akong iwasan. Pero hindi ako tumigil. Muli kong ginamit ang aking abilidad. Binuksan ko ang ika-6 na sense ko at muling umatake. Pero kahit ang kakayahan ko'y gumagana sa kanya, ay para lang akong bata na naiiwasan niya. Dahil dito ay mas pinag-igihan ko pa. Muli akong sumugod at dumampot ng buhangin saka ito isinaboy sa kanya. Sinalag niya ito ng pakpak kaya sinamantala ko ang pagkakataon. Kinuha ko ang apoy sa bonfire at tinagi sa kanya saka lumusob gamit ang sundang. Nang sasaksakin ko na ay bigla siyang yumukod. Nagulat ako nang makitang elastikong bukol sa likod niya na bumuka. Umiwas kagad ako dahilan para ako ay ma-out of balance at matumba sa buhanginan. Pero tumayo rin kagad ako at tumatras. Yun nga lang ay nabitiwan ko na ang sundang at naiwan ito malapit mismo sa duhang nakaharap ko. Ilabas mo ang asawa ko! Sinusumpa ko na kapag may ginawa kayong masama kay Rina, hahabulin ko kayong lahat at uubusin ko ang lahi ng mga duhang. Kahit sa mahiwagang lugar pa kayong lahat nananahan. Mahal, tama na. Ako nga ito. Isa akong aswang na galing sa angkan ng duwang. Hindi! Nagsisinungaling ka! Ako talaga to. Ito ang bagay na aaminin ko sa'yo. Hindi ako naniniwala! Nililinlang mo lang akong aswang ka! Gamitin mo ang kakayahan mo, mahal, para malaman mo kung nagsasabi ako ng totoo. Hindi po pwede to. Matagal kami magkakilala ni Rina. Ni isang beses hindi ko naramdaman na... Itinatago ko ang emosyon ko kaya wala kang nararamdaman sa akin, di ba? Ako talaga to, mahal. Manuel, isa akong sinaunang aswang na duwang. Tumigil ka na! Sa galit at inis ko dahil sa hindi ko pagtanggap sa mga nalaman ko, muli akong sumugod. Pero sa pagkakataong yon ay hindi na umiwas pa ang halimaw. Natumba kami at pumaibabaw ako sa kanya. Pagkatapos ay saka ko inabot ang sundang na nasa buhanginan malapit sa amin. Itinutok ko yung sa leeg niya hanggang sa magtama ang aming mga mata.
Papatayin kita! Kung yan ang magpapasaya sa'yo, gawin mo. Kung ano ang tingin mong nararapat. Alam kong galit ka sa mga kalahi ko dahil ang pinuno namin ay pumatay sa tatay mo. Huwag mong babanggitin ang pangalan ng tatay ko rito. Uubusin ko kayo lahat! Sige, gawin mo na. Pero tandaan mong mahal na mahal kita, Manuel. Nagangat ako ng kamay habang ang asyong naman na dinadaganan ko ay pumikit na lang. Nang itatara ko na sana ang sundang ay bigla ko nilang naramdaman ng malamig na presensya ng asawa ko sa katauhan niya. Bigla kong natigilan at napaluha ng wala sa oras. Dahilan din para mapasigaw ako at ihagis ang sundang sa buhanginan. Pagkatapos ay umalis ako sa pagkakadagan sa halimaw saka umiyak ng umiyak na parang bata. Maya-maya lang ay naramdaman ko ang isang mainit na yakap. Hindi ko man tiningnan pero alam kong si Rina yon. Kaya napayakap na lang ako ng maigpit habang patuloy sa pag-iyak. Ganoon din ang ginawa niya. Nag-iyakan lang kami hanggang sa parehong kumalma ang aming mga puso. Maya-maya pa, nag-usap na kami ng masinsinan sa tabi ng dagat habang patuloy na nagbo-bonfire. Sa totoo lang kabanong, nung nalaman ko ang tunay na katauhan ng aking asawa, hindi ko rin alam kung ano ang mararamdaman ko. Mahal na mahal ko si Rina sa totoo lang, pero noong mga oras na yon ay parang nahahati ang isip ko. Ibig sabihin, ikaw yung duhang nauna ko nakaengkwentro na sumalakay sa baka ni Kaporoy na taga-kabilang barangay? Oo, ako nga yun. Hindi ko pa rin naman alam na ikaw yung humahabol sa akin nung gabing yun eh. Ang totoo niyan, nalaman ko lang ang totoo nung maglaban kayo ng pinsan kong si Anito. Yung isang duwang na nakaengkwentro ko, pinsan mo pala. Kung ganun eh, ikaw pala yung sinasabi nilang Anita. Yun ang pangalan ko sa maywagang lugar. Ngayon ay naiintindihan ko ng lahat. Kaya ka rin pala umiiwas sa akin itong mga nakalipas na linggo. Oo, mahal. Pasensya ka na talaga sa akin dahil nung nalaman ko na isa ka manunugis, hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa iyo ang tunay kong pagkatao. Ang totoo niyan, matagal na matagal ko nang gustong sabihin sa iyo ang sikreto ko eh. Oo, duhang ako. Pero simula nang lumabas ako sa maywagang lugar, ni isang beses, hindi ko naisip na manakit ng isang tao. Mahal na mahal ko ang mga tao. Ang totoo niyan, mas mahal ko sila kaysa sa mga kauri ko. Kaya pala binatay mo si Anito. Kung hindi ko gagawin yun, pagbalik niya sa maywagang lugar, siguradong ipapaalam niya sa pinuno ang tungkol sa akin. Ano naman ang pakialam sa'yo ng pinuno? Anak ako ng pinunong duhang. Ang tinatawag nilang pinunong ataw. Ang malupit na aswang na siyang pumatay sa tatay mo. Alam ko magagalit ka sa mga sasabihin kong ito, pero hayaan mo akong magpaliwanag. Saka ko na lang din nalaman ng mga ito pagkatapos kong mapatay si Anito. Ang ibig mong sabihin, wala ka rin kinalaman sa pagkamatay ng amang ko? Maniwala ka man o hindi, oo, wala talaga akong kinalaman sa bagay na yon. Ang totoo niyan, hindi naman talaga nangingialam ang mga katulad namin doon sa mahiwagang lugar. Pero ang pagkakaalam ko, may mga taong nakipagkasundo sa tatay ko para patayin ng manunugis. Ang tatay mo. Tao? May nakipagkasundong tao sa isang duhang? Oo. Palagi kong naririnig sila tatay at Anito na pinag-uusapan ng tinatawag nilang alias Corderon. Totoo bang sinasabi mo? Oo. Hindi ako pwede magkamali dahil madalas nilang nababanggit ang pangalan na yon. Ang tanda ko nga eh, ang sabi raw ng alias Calderon na yon. Ang sabi ng alias Calderon na yon, kapag napatay niya ang manunugis na si Mang Hilario, hahayaan siyang makapag-ani ng tao sa baryo niyo. Alam mo naman siguro na sa mahiwagang lugar, may mga lagusan kami roon papunta sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas. At teka, bakit nanahimik ka na? Kilala mo ba yung tinutukoy kong alias Corderon? Hindi ko lang siya basta kilala. Anong ibig mo sabihin? Kilalang kilala ko siya dahil pinsan ko yung tinutukoy na alias Corderon na yon. Si Bong, ang anak ni Tia Lisa na isang manggagamot. Totoo ba yung sinasabi mo? Oo, kaya hindi ako makapaniwala sa mga naririnig ko. Kung ganun, pinsan mo mismo ang nagpapatay sa tatay mo? Pero bakit niya kaya gagawin yon? Hindi ko rin alam eh.
Kaya nagagalit ako ng ganito ngayon. Hindi ko maintindihan ang galit na nararamdaman ko sa mga nalaman ko. Kaya pala, inudyukan niya akong umalis sa baryo namin. Planado niya pala ang lahat ng ito. Gusto niyang mawala kami ni tatay sa landas niya. Pero bakit ka kailangan gawin yon? Yan ang itatanong ko sa kanya. Ibig mong sabihin nito, Oo, mahal. Oras na para bumalik ako sa baryo. Kung totoong sinasabi mo, pagbabayarin ko si Bong sa mga ginawa niya kay Amang. At hindi lang mismo kay Amang, pati sa mga inosyenteng dinamay niya para lang mapalis ako sa baryo namin. Kaya pala sinasabi niya rin sa akin na mag-iingat ako sa iyo dahil may ideya na siya kung sino ka. Ngayon, naiintindihan ko na. Kaya siya dumalo sa akin para lang kumuha ng impormasyon. Walang yakab, Bong ka. Pagbabayaran mong ginawa mong ito. kung anong desisyon mo, sasamahan kita. Hindi mo na kailangan gawin yan, mahal. Kailangan ko. Dahil una sa lahat, asawa mo ko. Nangako tayo na hindi iiwan ng isa't isa. At tutuparin ko ang pangako kong iyon. Nawala bigla ang galit na nararamdaman ko pagkatapos akong yakapin ni Rina. At dahil sa malamig na paligid ay nauwi na rin kami sa magandang tagpo. Pinagsaluhan namin ang init ng mga labi ng bawat isa bago umuwi sa aming bahay. Pagkalipas ng 3 araw, pagkatapos ng mga pagpaplano ay nagbiyahe na nga kami pabalik sa Davao Oriental. Gusto ko sanang isama si Rafaelo pero dahil sa delikado ang pupuntahan namin, kaya nagdahilan na lang muna ako. Pinalabas namin ni Rina na mag-honeymoon kami kunwari, pero ang totoo ay meron kaming sikretong misyon. Ilang araw kaming nagbiyahe dahil barko ang sinakyan naming pauwi ng probinsya. Hindi gamit ng asawa ko ang kakayahan niyang lumipad dahil may ilang patakaran ng pagiging isang aswang. Ang akala ng iba, porke lumilipad sila, ay pwede silang tumawid sa dagat. Halos karamihan sa mga aswang o kahit anong elemento ay hindi nakakatawid ng dagat. Kung minsan ay kailangan nilang dumaan sa portal o ang pinakamainam, mag-anyong tao saka sumakay ng barko o eroplano. Yun po ang katotohanan. Dahil isa sa pinakamabisa at natural na panlaban sa mga katulad nila ay ang tubig dagat. Pagbaba namin ng barko ay sumalubong kaagad sa akin ang sariwang simoy ng hangin. Namiss ko talaga ng gusto ang amoy ng probinsya. Nakakaginhawa talaga sa pakiramdam kahit malayo pa ang baryo namin. Nagbiyahe pa kami ng ilang oras pero hindi kami kagad dumiretso sa baryo. Napag-usapan kasi namin ni Rina ang tungkol dito. Umakyat muna kami sa bundok at tinarap si Tandang Ermitanyo. Halos inabot din kami ng 3 araw sa paghahanap sa nasabing matandang lalaki. Hanggang sa inadya na rin niyang magpakita sa amin. Tandang Ermitanyo, magandang hapon po. Salamat at nagpakita ka na rin sa amin sa wakas. Hindi na po ako magpapaligoy-ligoy pa. Kasama ko ngayon ang asawa ko at isa siyang duhang. Gusto lang naming malaman kung may mga kauri niya ba ngayon sa baryo. Hindi kagad sumagot ang matandang lalaki. Salitan niya kami munang pinagmasdan ni Rina. Pagkatapos ay marahan siyang naglakad para damputin ang isang dahon. Tinulungan ko siyang kunin ito pero tinamig niya ang kamay ko ng niluluma niyang tungkod. Pasensya na po. Gusto ko lang naman po kayong tulungan. Hayaan mo na siya, mahal. Makinig na lang tayo sa kanya. Baka may gusto siyang ipahiwatig. Hindi na nga ako nagsalita pa. Nag-obserba na lang kami sa ginagawa ni Tandang Ermitanyo. Hanggang sa tila may kung ano-ano siyang inukit sa tuyong dahon na kinuha niya. Pagkalaon ay muli niya kaming pinagmasdan ng salitan bago iabot sa akin ang dahon. Pagtingin ko rito ay nagulat ako dahil ang daming nakasulat. Nagtataka ako dahil sa ganong kaliit na tuyong dahon ay nagkasya ang napakahabang talata. May nakasulat? Ano pong ibig sabihin nito, Tandang Ermitanyo? Basahin mo na lang kaya, mahal. Matagal nang hinihintay ng baryo ang pagbabalik ng manunugis. Sa wakas ay nagkatotoo na nga ang mga pangitaing ipinagkaloob sa akin ng may lalang. Tungkol sa tanong mo, Manuel, simula nang mamatay si Hilario, unti-unti nang binalot ng kadiliman ang baryo. Isang taksil na kalahi ng tao ang nagkanulo sa mga taga-baryo. Para siya ang mamuno sa kasunduan. Pinapatay niya ang unang manunugis
at pinaalis ang pangalawa. Isinakripisyo ni Calderon ang mga taga-baryo para sa pansariling kapangyarihan. Bukod sa kanya, pinamumugaran na ito ng mga nilalang galing sa mahiwagang lugar at kabilang ang asawa mo sa kanila. Totoo pong isa akong duhang, pero hindi ako kabilang sa kasamaan nila. Alam ko naman yun, mahal. Tandang ermitanyo, ano pong dapat namin gawin para matalo ang mga duhang na naninira sa baryo? Muling nagsulat ang matandang lalaki sa isang dahon at inabot sa amin. Sa pagkakataong ito ay si Rina naman ang nagbasa. Sa pagbabalik ng manunugis at ng sundang kung saan ito nararapat, may babalik na ang kapayapaan. Pero mag-iingat kayo mag-asawa dahil maaring gamit ng mga kampo ng kadiliman at sakim sa kapangyarihan ang isa sa inyo para maging kahinaan ng isa't isa. Kahit anong mangyari, gawin niyo ang alam niyong nararapat bago pa mahuli ang lahat. Katulad kung paano kayo pinagtagpo ng tagna dahil sa pag-ibig. Ganon din mawawakasan ng kasamaang bumabalot sa baryo. Huwag lang kayo magpapadaig o magpapadaya sa kalaban at magtatagumpay kayo. Maraming salamat po, Tandang Ermitanyo. Napakalaking tulong na po ng mga sinabi niyo sa amin. Bago kami umalis ng aking asawa ay may ibinigay pa sa amin ang matandang Ginoo. Isa yung pulseras na gawa sa ugat. Hindi naman niya sinabi kung ano at para saan ang gamit nito sa amin. Pero pinaniwalaan ko na may kapangyarihan ito dahil sa kanya mismo nanggaling. Bago pa kami umalis, humangin lang ng malakas at nawala ng parang bula si Tandang Ermitanyo. Grabe mahal, kakaibang taong yun. May mga ganong klase pala ng tao na kapantay ng mga diwata at inkanto ng kapangyarihan. Hindi lang naman sa lugar niyo nangyayari ang mga hiwaga. Palaging magkahati ang mga mundo natin pagdating dyan. Pero isa lang talaga makapangyarihan. Yun ay walang iba, kundi ang Diyos. Tama. Hindi man kapanipaniwala kung ako ang nagsasalita pero kahit na mga katulad naming aswang o iba pang mga klase ng elemento ay naniniwala, natatakot at sumasamba rin sa manlilikha. Tara na, mahal. Dahil baka kung saan pa mapunta yung usapan natin eh. Pasado 5:00 na ng hapon nang bumaba kami sa bundok na pinagkukublihan ni Tandang Ermitanyo. Nasa kalagitnaan na kami ng tuluyang lumubog ang araw. Nang kumagat ang dilim, ay pinagana ko na kagad ang aking kakayahan. Dito ko naramdaman na mas bumigat ang puwersa ng kasamaan sa paligid. Nalungkot ako ng bahagya dahil noong nabubuhay pa ang tatay at nandito pa ako. Hindi ganito ang aurang bumabalot sa aming lugar. Meron mang puwersa na kadiliman pero mas matimbang ang magaang aura sa paligid. Pero ibang-iba na talaga ngayon dahil katulad nga ng sinabi ni Tandang Ermitanyo, hinayaan ito ng pinsan ko na mangyari. Nang maalala ko si Bong ay bigla namang umusbong ang galit ko sa dibdib. Pasimple akong napakagat ng labi at napakuyom ng mga kamay. Nang mapansin ito ni Rina ay humawak siya sa akin at kumiti. Magiging maayos din ang lahat, mahal. Kasama mo ako sa laban. Salamat sa iyo, mahal. Naudlot na kami sa ganoong momentum nang bigla kami makarinig ng nakakapangilabot na huni ng kung anong ibon. Ngayon ko lang yun narinig. Pero si Rina ay tila alam na alam ang boses na yon. Anong nilalang yun, mahal? May duwang sa paligid. Totoo nga ang sinabi ni Tandang Ermitanyo kanina. Naglipanan na sa lugar nito ang mga kauri ko. Bakit ito hinayaan ni Pinunong Ataw? Nilalabog na talaga niya ang patakaran sa mahiwagang lugar. Maging mapagmasid ka, mahal. Nararamdaman ko na merong dalawa sa paligid. Palagay ko natuntunan nila tayo. Yun din ang pakiramdam ko. Sa taas! Pagtingin namin ay may isang malaking tao ang tumalon at bago pa ito lumagpak sa lupa ay unti-unti nang nagpalit bilang isang duhang. Pagkatapos ay merong humuni sa likuran banda ni Rina. Napalingon ako roon saglit kaya nakita kong isa pang duhang na pasalakay na sa kanya. Mahal! Mag-ingat ka! May pasalakay sa'yo! Huwag mo kong alalahanin, mahal. Kaya ko ang sarili ko. Ikaw rin, mag-iingat ka. Nagsimula na nga ang unang laban namin sa baryo. Ang isang duhang na umatake sa akin ay dinagit ako at inilayo kay Rina. Pero hindi rin ako nagpatalo.
Inugoy ko ang sarili ko hanggang sa mapadpad ako sa likuran niya. Nagulat na lang ang aswang dahil nakasampa na ako sa likod niya. Sinubukan niyang buksan ang elastikong bukol para lamunin ako. Pero alam ko na ang gagawin. Binunot ko kagad ang sundang at nakita ko kung paano magulat ang kalaban matapos makita ang aking sandata. Ang sundang! Paano nga? Gulat ka, no? Tikman mo ngayon tong hayop ka! Walang kabog-abog kong tinagpas ang bukol sa likod niya. Sa sobrang sakit noon para sa aswang, umungol siya ng ubod lakas habang umiigtad kami pababa. Pero hindi pa ako nakontento dahil tinagpas ko pa ang mga pakpak niya. Sumaga na ang itim na dugo hanggang sa tuloy-tuloy na kaming lumagpak. Pero bago mahulog sa lupa ay tumalon na ako sa puno. Paglingon ko sa halimaw, halos madurog ang katawan niya sa lakas ng pag-impact ng pagbagsak niya. Nakita kong gumagalaw-galaw pa ang aswang, kaya lumapit ako't pinagmasdan tong sobrang nangihina habang pilit na gumagapang. Hindi ko na pinatagal pa ang buhay nito. Tinara ko na kagad ang sundang sa ulo niya at tuluyan na siyang nawalan ng buhay. Pagkalaon ay tumakbo ko pabalik sa kinaroroonan ni Rina. Mahal, nandyan na ako! Nasaan ka na? Nandito ako! Ayos ka lang? Oo, ayos na ayos lang ako, mahal. Salamat sa pag-aalala. Magmadali na tayo papunta sa baryo. Hindi nila tayo dapat makita kagad, mahal. Pero parang imposible ang sinasabi mo. Bakit naman? Tumingin ka sa likod. Pagtingin ko nga sa likuran ay nakita ko ang 4 na duhang. Ibang-iba sila kumpara sa mga nakalaban namin kanina. Para sila mga asong ulol na naglalaway at hayok na hayok sa sariwang karne at dugo ng tao. Maging alerto ka, mahal. Bakit ganyan ang mga itsura nila? Para silang mga wala sa sarili. Yan ang mga duwang na matagal ng panahon na hindi pinakakawalan sa piitan doon sa mahiwagang lugar. Pinarusahan silang hindi makatikim ng kahit anong magpapawi sa kanilang uhaw. Kung nandito ang mga yan ngayon sa baryo, ibig sabihin lang ay matindi na ang kasamaan dito. Anong ibig mong sabihin doon, mahal? Ginagamit silang sandata dahil wala silang pinipiling atakihin. Inosenteng tao man, elemento o kung ano-ano pa. Natigil na kami sa usapan dahil magkakasunod na sumalakay ang 4 na aswang. Naghiwalay kami ulit ni Rina para mas mapabilis ang laban. Umakyat ako sa puno at tinalunan kaagad ang isa. Pagsaksak ko ng sundang sa likod nito ay umigtad kaagad yon. Sinunod ko kaagad ang mga pakpak bago ang malakamil na bukol. Umangil naman ang umangil ang isa pa na parabang nagtatawag siya ng iba pang kalaban. Patay mo siya, mahal. Nagtatawag yan at nagbibigay ng hudyat sa iba pa. Matutundong tayo ng iba kapag umabot ang tinig nila ron sa ibang duhang. Nagmadali na nga akong sinugod ang aswang na nag-iingay. Paglapit ko sa harap nito ay ginilitan ko kagad ang leeg. Saka ito ilang ulit na pinagsasasaksak sa tiyan hanggang sa humandusay sa sahig. Lumapit ako ulit kay Rina para tumulong. Pero sa pagkakataong yon ay natalo na ulit niya ang dalawa. Mahusay ka rin pala talaga sa pakikipaglaban, mahal. Kailangan ko magpakahusay dahil anak ako ng isang pinuno. Mahal! Hindi ko napagandaan ang sumunod na pangyayari. Nagulat na lang ako nang may tumamang palaso sa magkabilang balikat ni Rina. Tagusan ito at pagkalaon ay parang may tunog ng pisi akong narinig. Sinundan na to ng paghatak sa aking asawa. Sinubukan kong habulin pero mula sa hindi kalayuan, nakita kong iilang palaso na paparating sa akin. Gamit ang aking kakayahan ay naiwasan ko ang mga to at napatingin sa kung saan naroon ang aking asawa. Nagulat na lang ako nang makitang si Bong ay nakangiti. Meron siyang kasamang malaking nilalang na pamilyarang itsura sa akin. Nang maalala ko ang nilalang na yon, ay otomatikong nagngit-ngit ako sa galit. Nakuyong ko ang 2 kamao ko, pero hindi ko magawang sumalakay dahil baka may gawin sila kay Rina. Walang yaka, Bong! Ang pangit naman ng pagbati mo sa akin. Hindi mo ba ako na-miss, Insan? Bakit mo ba ginagawa to? Alam ba ni Tia Lisa ang mga to? Ha? O pati siya binilog mo na rin ang ulo? Sa kasamaang palad, hindi ko nabilog ang ulo ni Inang. Nang malaman niyang totoong ginagawa ko, pinatay niya ang sarili niya. Hindi ko na kasalanan kung ginawa niya yon. Naririnig mo ba ang sarili mo? Nanay mo ang taong yun. Wala na akong tinuturing na pamilya, Manuel.
Ano man nangyari sa'yo, ha? Itigil mo na to at huwag mong idamay pati ang asawa ko. Bakit naman hindi? Asawa mo siya at anak siya ni Pinunong Ataw. Nakakatawa na ang isang manunugis ng aswang nag-asawa mismo ng isang aswang. Gunggong ka eh. Tumigil ka na! Titigil lang ako kapag nakuha ko na ang gusto ko. Pinunong Ataw, gawin mo na ang gusto mong gawin sa manunugis na yan. Gawin mo ang ginawa mo sa tatay niya. O kung gusto mo, yung mas malala pa. Ako na munang bahala rito sa anak mo. Bilisan mo lang ang pagpatay dyan sa pinsan ko. Umalis na kagad si Bong dala ang aking asawa. Sinubukan kong humagol pero humarang na nga ang dambuhalang duhang. Tandang-tanda ko ang nilalang na ito dahil siya ang pumatay sa aking tatay. Tumabi ka dyan! Patabihin mo ako kung kaya mo! Sumugod kagad sa akin ang dambuhalang duhang. At kahit malaki siya, ay parabang mas mabilis pa siya sa akin. Para siyang dambuhalang gorila at elepante sa lakas. Sa bawat paggampas sa mga kamay niya sa lupa ay ramdam ko ang pagdagungdong nito. Wala man siyang pakpak para makalipad pero mataas naman siyang tumalon. Kaya naabutan niya pa rin ako kahit nasa tuktok na ng puno. Hindi ako makatsyempo ng pag-atake dahil sa bilis niya. Puro pag-iwas at pagtago lang talaga ang ginagawa ko. Hanggang sa makaisip ako ng paraan. Itinago ko ang aking puwersa at umikot sa likuran. Nang makakita ako ng opening ay tumalon ako. Pero hindi ko inaasahan na mangyayari dahil malayo pa lang ay bumanat na ang maumbok niyang likuran at hinabol ako na parang sawa. Nakabuka na yon kaya dali-dali akong umiwas. Nang magtago ako sa puno ay muling sumagi sa akin ang nangyari kay tatay. Kung paano siya lamunin ito at durugin na parang malambon na pagkain. Di ako pwedeng matulad kay Amang. Kailangan pa ako ng asawa ko. Hinawakan ko ng maigpit ang sundang at pumikit ako. Nang maramdaman ko ng papalusob na si Pinunong Ataw ay saka ako tumakbo palayo. Muli kong itinago ang aura ko at umikot-ikot ng ilang beses para bigyan siya ng kalituhan. Sumugod ka! Habang may pagkakataon ka pa! Habang kontrolado ko pa ang sarili ko! Anong sinasabi niya? Bilisan mo na! Bigla na lang nanumbalik sa akin ang gabi kung saan nakasagupan ni Amang si Pinunong Ataw. Natandaan ko na ang mga pangyayari at taliwas ito sa mga naalala ko. Biktima si Pinunong Ataw ng Salamangka. Yun ang sinabi niya kay Amang at saglit siyang nakalaya sa sumpa kapag malapit na sa sundang. Kaya humiling siya kay tatay na patayin siya pero bago pa gawin yon ay muli siyang napasa ilalim sa Salamangka. Bilisan mo na, manunugis! Kung ganon, sa simula pa lang, si Bong na talaga ang may pakana ng lahat ng kaguluhan. Nasaan ka na? Mapapasailalim na naman ako sa sumpa! Nandito na ako! Gawin mo na ang hindi nagawa ni Hilario! Bilisan mo na! Kitang-kita ko sa mga mata ni Pinunong Ataw ang determinasyon. Kaya walang pag-aalinlangan ko nang tinarak ang sundang sa kanyang puso. Pareho kaming humandusay sa sahig at pagbangon ko, nakita kong nakadilat na siya at unti-unting nawawalan ng buhay. Pero bago yon ay humawak siya ng maigpit sa mga kamay kong nakahawak pa rin sa sundang, na nakatarak pa rin sa kanyang dibdib. Sa isang iglap ay tila nilamong kami pareho ng kadiliman. Pagdilat ng mga mata ko, nakita ko siyang nakaupo sa isang gilid. Sobrang dilim man ng paligid pero nagkakakitaan pa rin kami. Anong lugar to? Nasaan tayo? Ito ang hintayan ng mga katulad ko. Hindi ka nababagay dito kaya ibabalik na kita. May kailangan lang akong sabihin. Ano yon? Nanahimik kaming mga duwang sa mahiwagang lugar. Pero dahil sa kapangyarihan ng manggagamot na si Calderon, ay nagambala kami. Isinailalim niya ang mga kauri ko sa kapangyarihan niya. Wala akong magawa kundi ang sumunod sa gusto niya kahit ang totoo ay ayaw ng isip ko. Payapa kami sa kinaroroonan namin pero dahil sa kasakiman niya, marami kaming nadamay. Nung makaharap ko si Hilario, hiniling ko sa kanya na puksay na ako pero hindi niya nagawa dahil muli akong napasailalim sa salamangka ni Calderon. Kaya humiling ako ng tawad kung anuman ang naging dahilan ng pagkawala ng magiting mong tatay. Salamat din dahil ikaw ang tumupad at nagpalaya sa akin sa sumpa.
Ang huling-hiling ko sa'yo, puksain mo si Calderon. At bukod dyan, ikaw na ang bala sa pinakamamahal kong anak na si Rina. Gamitin mo ang kapangyarihan ng sundang para palayain sa sumpa ang lahat ng ginamitan ni Cardero ng Salamangka. Ibabalik na kita sa lupa. Paalam! Gusto ko pa sana makausap si Pinunong Ataw pero bumalik na ako sa ulirat. Naabutan ko na lang ang sariling nakaupo sa harap ng katawan niya na wala ng buhay at unti-unting nagsasaabo. Nang tuluyan siyang maglaho sa kawalan, ay dali-dali akong tumakbo. Ngayon ay naintindihan ko na talaga ang totoo. Nang totoong kampo ng kasamaan ay ang pinsang kong si Bong na tinatawag na alias Calderon. Pagdating ko sa baryo ay napakatahimik sobra. Ang mas ikinagulat ko ay tila sira-sira na ang karamihan sa mga bahay na naroon. Totoo nga ang narinig kong balita habang papunta kami rito. Naglilipatan na mga taong nakatira sa baryo dahil sa mga hindi kaaya-ayang pangyayari. Talagang hinayaan ni Bong na mabalot ng kadiliman ang aming lugar. Pagdating ko sa plaza, nakita ko ang pinsan ko. Hila-hila niya ang asawa kong hirap na hirap. Lalo lang tuloy umapoy ang galit ko para sa kanya. At kahit marami siyang kasamang duhang, ay naglakas ako ng loob. Bong! Tigilan mo na to! Alam ko na ang totoo! Ikaw ang may pakana ng lahat ng ito! Tumigil ka na! Sino ka para utusan ng Calderon? Lapastangan ka! Mga alagad kong duwang! Salakayin at patayin ang isang yan! Dali-dali kong itinaas ang sundang at ang mga sumalakay na duwang sa akin ay tila natigilan. Para silang nagising sa katotohanan at nagtaka kung anong ginagawa sa lugar na yon. Bakit kayo huminto? Salakayin niyo ang taong yan! Iisa lang yan! Bakit kayo natatakot sa kanya? Ha? Mga bobo! Huwag ka magpatawa. Alam mong hindi ipektong salamangka mo kapag nandito ang sundang. Ngayon, mas naiintindihan ko na kung bakit mo ako ginustong umalis dito noon. Para mas mapasailalim sa salamangka mo ang kahit sinong gusto mong alipinin. Bakit ka nauwi sa ganyan, Bong? Hindi ka naman ganyan ah. Huwag mo akong tawagin Bong dahil hindi na ako yon. Ako na si Calderon. Nagulat ako nang biglang namula ang mga mata ng aking pinsan at sa unang pagkakataon ay nakita ko kung paano siya magalit. Maya-maya pa ay muli siyang sinigawan ng mga duhang at sa isang iglap ay muli itong napasailalim sa kanyang kapangyarihan. Wala na tuloy akong magawa kundi ang makipaglaban sa kanila. Gustuin ko man silang iwasan lang pero kung patuloy ko yung gagawin ay hindi ko maililigtas si Rina. Kitang-kita ko ang asawa kong nangihina na rin dahil sa dugong tumataga sa magkabila niyang braso. Kaunting tiis na lang, mahal ko. May liligtas na kita. Pangako. Pagsugod ng dalawang duhang ay pareho ko na silang ginilitan ng leeg kahit labag sa kalooban ko. Tumalon pa ako para mas makalapit kay Bong pero may 3 duhang ang humarang. Yumukod ako at sinipa ang mga paa nila. Sabay-sabay silang natumba pero agad ding nakatayo ang isa. Kaya sinaksak ko kagad sa dibdib. Ang dalawa namang nakahiga pa ay nilundagan ko na rin at magkasunurang sinaksak sa parehong ulo. Tama na ito, Bong! Tumigil ka na! Tingnan mo ang buong baryo! Pinatay mo ang buong baryo! Ito pa ba ang gusto mong pamunuan at magharian? Ha? Isang walang kabuhay-buhay na baryo na puro kadiliman ang namamayani? Lumpa! Yan nga ang gusto ko! Maghari ako sa lugar na to at sa buong probinsya, pati na sa buong mundo! Wala pa kadiliman na naghari sa buong mundo. Kaya isuko mo na sarili mo. Wala ka ng mga kasama. Nanlaki ang mga mata niya nang makitang napabagsak ko na ang lahat ng duhang na naroon. Kitang-kita ko kung paano magingkit sa galit si Bong. Namulan na naman ang mga mata niya na parabang inaalihan ng masamang demonyo. At kahit anong isip ko, hindi ko matandaan kung kailan pa siya nagkaganito. Hanggang sa maalala ko noon ang sinabi ni Tia Lisa na meron silang nadiskubre na kakaibang anting-anting at nilunok nga ito ni Bong. Pero mahabang taon na parang wala namang epekto. Kung ganon, dahil to lahat sa agimat, ang tanging paraan lang talaga ay ang wakasan ko ang buhay niya. Anong binubulong-bulong mo dyan, ha? Pasensya na, Bong.
Pero kailangan na kitang palayain sa umaalipin sa'yo. Ito lang ang tanging paraan para matapos na ang mga ito. Meron pa akong alas. Paano kaya kung sarili mong asawang sumailalim sa kapangyarihan ko? Natigilan ako nang makita si Rina na tumayo. Tinanggal niya ng walang kahirap-hirap ang mga palaso sa kanyang braso at dahan-dahang humakbang palapit sa akin. Para akong binuhusan ng malamig na tubig dahil hindi ko alam ang gagawin ko. Alam ko sa sarili ko na kung makakalaban ko ang sarili kong asawa ay hindi ko kakayanin. Ano? Bakit hindi ka na makagalaw, ha? Huwag mong idamay dito si Rina. At bakit naman hindi? Lahat at kahit sino ay idadamay ko. Basta mawala lang ang mga hadlang sa akin. Sige, alagad kong duhang na Rina. Lusubin mo at patayin ang sarili mong asawa. At dapat na masiyahan ako sa laban na mangyayari, ha? Puwisit! Umatras ako at nag-isip ng kung ano ang gagawin. Sinubukan kong iangat ulit ang sundang pero parang hindi ito tumatalab kay Rina kaya nagtaka ako. Sumulakay siya pero nakaiwas ako at muling iniangat ang sundang. Pero tila hindi pa rin epektibo. Ano bang nangyayari? Bakit hindi parang gumagana ang sundang sa kanya? Mahal! Rina, teka, bakit parang nag-uusap tayo sa isip? Mabilis lang ito. Lumapit tayo sa kanya at saka may tarang ang sundang. Madali ka. Magkunwari tayo naglalaban. Ikaw ba talaga daw? Paano mo ba nakakausap sa isip? Mag-asawa na tayo. Simula lang may mangyari sa akin. Kaya na kita kausapin sa isip. Hindi ako tinatabla ng sumpa niya dahil sa pangontrang binigay ni Tandang Ermitanyo. Magmadali na tayo. Sige. Napatingin ako sa porsyelas na gawa sa ugat na nakasuot sa kaliwa kong kamay. Pagkatapos ay napangiti ako nang wala sa oras. Pakunwari kaming naglaban ng asawa ko. Hanggang sa makalapit na nga kami kay Bong. Tumawa ka lang ng tumawa dahil malapit na ang katapusan mo. Tanga! Hindi ako magpapalin lang sa iyong ulupong ka. Mahal! Bilisan mo na! Ha? Anong ibig sabihin nito? Bitiwan mo ako! Nasa ilalim ka ng kapangyarihan ko, ah! Asa ka naman! Pasensya na, pinsan. Pero kailangan kong gawin to para matapos na ang lahat. Madali kong sinaksak ang sundang sa dibdib ni Bong at napatras kami pareho ni Rina. Bigla na lang kasing humiyaw ang pinsan ko na parang isang demonyo. Pagkalaon ay humandusay siya sa lupa at nangisay-ngisay. Makalipas lang ang ilang minuto ay unti-unting bumagal ang pangingisay niya hanggang sa dilat mata siyang nawala ng buhay. Mabilis kong naramdaman ang paggaan ng aura sa buong kapaligiran. Lumapit naman kagad sa akin si Rina at yumakap ng mahigpit. Tapos na ba? Hindi ko rin alam, mahal. May lumalabas sa bibig niya. Meron ng itim na bato ang lumabas sa bibig ng walang buhay kong pinsan. Kinuha ko ito at nakita kong may nakaukit na lumang baybayin na ang ibig sabihin ay korderon. Gamit ang sundang, dinurog ko ang nasabing agimat na sumira sa buhay ni Bong at ang marami pang nilalang. Tuluyan itong natunaw kaya nakasiguro kaming ligtas na ang baryo. Dahil sa pangyayari ito, Kabanong, nagdesisyon kami ni Rina na dito na tumira ulit sa baryo. Unti-unti ngang bumalik ang sigla ng lugar sa loob lang ng 1 taon mahigit. Nang mabuntis na ang aking asawa, ay gumawa kami ng isang maliit na desisyon. Pareho naming isinuko ang mga katauhan namin. Si Rina bilang duhang at ako bilang isang manunugis. Sa tulong ni Tandang Ermitanyo, natanggal ang pagiging aswang ng aking asawa. Ako naman ay naging isa ring normal na ama ng tahanan. Pinatago ko na rin ang sundang at tanging si Tandang Ermitanyo lang ang nakakaalam kung nasaan ito. Namuhay kami na mapayapa, payak at magana sa baryo. Paminsan-minsan ay nauwi kami sa Cavite para dalawin sina Rafaelo at iba pa naming kakilala roon. Sa ngayon ay may 2 na kaming anak, si Hilario at Rinalyn. Masasabi kong katulad naming mag-asawa, pareho ring maabilidad ang aming mga anak. Hanggang dito na lang po, Kabanong, naway nagustuhan niyo ang kwento ng isang manunugis na ikinasal sa isang magandang aswang. Salamat mga kayanggaw at mga kabangers. Pagpalain nawa tayong lahat ng ating nag-iisang may kapal.
Mga kabangers, mga kayanggaw, si Kabanong po uli. Bago tayo magwakas ay nagpapasalamat muli ako sa inyo sa walang sawang pagtangkilik sa ating mga kwento. Kung nagustuhan niyo po ang kwento natin at bago lang kayo sa ating channel, sana po'y mag-subscribe po kayo at pindutin niyo rin po ang notification bell para lagi kayong nanonotify pag may mga bago kami mga kwento. At huwag niyo rin pong kalimutan na mag-comment at mag-like. Napakalaking tulong na po yun sa ating channel. At kung medyo nabitin po kayo, inimbitahan ko po kayong dalawin nyo yung iba pa natin mga channel. Ang Pamela Clamil Channel. Sana po'y mag-subscribe rin kayo doon dahil kukunti pa lang ang ating mga subscriber doon. At kung medyo bitin pa po kayo, inaanyayahan ko kayo sa bagong-bagong channel natin. Ang Kabanong version 2.0 kung saan meron na pong gumagalaw na mga images doon. At syempre, mapapakinggan nyo pa rin ang magandang narration natin na meron na pong music and effects. O di ba mas maganda? At huwag nyo rin pong kalimutang mag-subscribe para makasama kayo sa first 100,000 subscriber ng channel na ito. At para hindi kayo mahirapan sa paghahanap ng mga nasabing channel, ilalagay po namin sa description o sa pin comment ang link ng mga channels. Hanggang sa susunod na mga kwento, wakas!